Pwedeng murahin ng mga mangingisda ang malayong biyahe, maruming tubig, o kuripot na amo. Pero kapag nakita nilang malaya ang mga isda, nangangati na ang mga kamay nila. Tinchaw, naniningil ka rin pala sa reservoir na ito. Trial opening, 11.70 lang. 11.70 lang ang bayad sa lahat. Naubos na ng iba ang mga isda rito gamit ang kuryente. Bayad na ang transfer fee ng permit sa pagpapatakbo. Kailangan pa nating bumili ng oxygenator, magpagawa ng daan, at mag-ayos ng mga gate. Kapag hindi pa ako sumugal ulit, mapipilitan akong bumalik sa bayan at mag-deliver ng pagkain. Boss, 11.70 lang talaga. Malaya pa rin ang mga isda. Tama, kapag nahuli mo, sayo na. Hahaha, sige. Susubukan ko ang isang ihagis. Tawagin mo na lang akong Kuya J. Hindi man malaki ang pera, ang ganda naman ng boses. Ay! Sa ganitong wasak na reservoir, may mapapala ka bang isdang tumitimbang ng 2 gin? Kahit magsimulang umusok ang puntod ng mga ninuno mo. Boss, bakit parang sobrang tahimik ng tubig mo? Boss, ano ba itong bagay na ito? Isda. Isda ba talaga ito? Kayang hilahin ng lakas nito ang tao pababa sa tubig. Mag-scan para magbayad. Boss, may malalaking isda nga talaga sa reservoir na ito. Nakita ko na. Bukas, magdadala ako ng mga tao rito. Hindi ako nakapaghanda ngayon, naging pabaya ako. Matagumpay na naikabit ang sistemang masaganang huli. Kasalukuyang lugar, Kinshi Reservoir. Pangunahing higanteng palaisdaan. Totoo ang 11.70. Totoo rin ang masaganang huli. Malamang totoo rin ang sistemang ito. Sa 11.70, kulang pa ang isang araw na kuryente ng reservoir mo. Mas marami bukas. Dagdagan mo ng 50. Napakalayo ng lugar na yan, kahit aso ay tinatamad pumunta. Sino namang araw-araw na pupunta roon para mag-abot sa iyo ng pera? Kumain ka muna. Kakabalik lang ng bata at may asikasuhin pa. Huwag ka ngang basta-basta magbuhos ng malamig na tubig. 3 tao ang darating bukas. Boss, nasaan ang mga tao mo? Nasa entrada na kami. Ngayong araw, 11.70 ulit. Ikalawang araw ng trial opening. 11.70 pa rin. Bayaran na lang sa pamamagitan ng pag-scan. Ayos, hintayin mong mayangat ko ang huli. Huwag kang magsisi. Ngayon, putulin ulit. Sasagutin ko ang buong bayad sa pamingwit. Huwag kang magmadali. Tama. Ay. Hindi ito basta 20 o 30 gin. Dahan-dahan, huwag mong piliting hilahin. Tumataas ang inaasahang halaga ng mga mangingisda. Pangunahing higanteng palaisdaan. Pinapalakas ang dami at sigla ng mga isda. Hindi ka siya sa lambat. Bumaba ka sa tubig. Talaga bang bababa ako? Kapag hindi, makakatakas na naman siya. Mas malakas pa siya kaysa sa akin. Hahaha, ang bigat. Anib na pudyen, totoong 60 gin. Sino ang nagsabing walang isda rito kahapon? 60 gin, totoong 60 gin. Nakumpleto ang kabuang tala ng mga huli. Kinakalkula ang pinagsama-samang halaga ng huli. Unang araw, 11.70. Ikalawang araw, 6,000 na cashback. Ang sira-sirang Kinshi Reservoir na ito ay baka tuluyan ng bumawi. Ha, nahuli ko talaga ang halimaw na ito. Iniahon mo lang iyan mula sa tubig. Hindi ako ang nag-angat sa buntot. Kaya na nitong makaakyat sa pampang. Boss, kunan mo ako. Kumuha ka pa ng ilang litrato. Kunan mo mula sa mababang anggulo para mas malaki ang isda. Kahit walang mababang anggulo, napakalaki na nito. Hatiin kaya sa 2 bahagi. Subukan mo lang. Itali sa likod. Dahan-dahan lang papasok sa baryo. Mas maganda ang kuha kapag ganito. Ano ba yon? Isda. May isda sa likod ng sasakyan nyo. Grabe, saan galing ang ganito kalaking berdeng isda? Nahuli sa Kinshi Reservoir. Saan binili ang isdang iyan? Uncle Jiangu. Sabi nila, nahuli raw iyan ng anak mo sa reservoir. Kuya, sandali. Isda ang itinalin nyo sa likod ng sasakyan. Isang 30 kilong berdeng isda mula sa Kinshi Reservoir. Mga pare, may nakita ako kanina sa bungad ng Kingsi Village. Isang napakalaking berdeng isda ang nakatali sa likod ng sasakyan. Sabi ng mga mangingisda, nahuli raw ito sa Kinshi Reservoir. Isang 30 kilong isda, nakawala na sa huli. 11.70 yuan na yung araw. Bukas, hindi pa natin alam.
Pampabida lang iyan. Mukhang binili sa palengke ang isda. Iposisyon ang reservoir at habulin ang 30 kilong birding isda. Totoo, 19.9 yuan lang. Ako yung nakasagi sa buntot. Hindi pa katuyo ang pantalon ko. Boss, wala pa ba kayong opisyal na account? Parang wala pa nga akong account. Kuya, sumikat ka na. Nag-viral ang isda. Gumawa ka na rin ng account group para sa'yo. Ganyang kalaking audience na, titig ka lang. Hindi ko pa nagagawa. Hintayin mo ako, kuya. Ako na ang bahala sa account na ito. Hindi ka ba naawa sa sirang reservoir na ito? Mas madaling makapulot ng lupa rito. Sa sirang reservoir, may 19.9 yuan na 30 kilong birding isda. Itali sa sasakyan at iwi sa baryo. Hindi ba mas malakas ito kaysa sa mga walang kwentang inuwi sa syudad ninyo? Laoje, Huang Xiaokai, Zhuqiang. Tingnan ninyo, 12.5 ang bigat. Ipadala rito ang video ng pagtitimbang at mga litrato ng naputol na pamingwit. Isama rin ang lahat ng litrato habang bumababa sa tubig at umaahon kasama ang isda. Posisyon, sa 19.9 yuan, matatawag pa bang pangingisda yan? Magkano ang presyo bukas, makapanghuli pa ba sa 19.9 yuan? Posisyon. Tanungin niyo sa group magkano ang presyo bukas. Ipaalam mo sa group na tapos na ang promo para sa pagbubukas. Bukas, 199 yuan bawat araw. Hanggang 30 katao lang ang pwedeng manghuli. Kailangang magparehistro gamit ang tunay na pangalan. Kung sino ang mauna, siya ang unang makapanghuli. Bukas, susubukan kong tingnan ang sitwasyon. Live sa buong proseso. Kapag naging zero catch ang 199 yuan, ilalagay ko agad sa blacklist ang boss. Lokal na maliit na influencer sa pangingisda. Mahilig siyang mag-review ng mga lugar ng pangingisda. Kung makahuli siya habang naglalive, magandang patalastas iyon. Pero kung wala siyang mahuli, problema iyon. Problema. May pakinabang pa rin. Kung ganoon, papuntahin natin siya. Yupiaoje, hinihintay ka namin bukas para sa live stream. Mga pare. Ngayon, susubukan natin ang isang bagong lokal na fishing spot. Kahapon, may nahuling 30 kilong birding isda sa halagang 19.9 yuan. Ngayon, tinaasan agad ng boss sa 199 yuan. Sabihin niyo, hindi ba kalokohan yon? Kahapon, may bumaba pa sa tubig para iahon ang isda. Ngayon, bawal manghuli kung hindi pipirma. Sige, marunong din palang umiwas sa panganib ang boss. Mga pare. Sa ngayon, batay sa nakikita natin. Mukhang talagang swerte sa buhay ang 30 kilong birding isda kahapon. Grabe, baka nag-isa lang ang resibo. Ang yabang talaga ng bunganga niya. Grabe, baka nag-isa lang ang resibo. Sandali pa. Kapag naging zero catch, isusumbong ko siya. Baka itinanim lang ang isdang iyon kahapon. Mga pare, maghintay pa tayo ng kalahating oras. Kung walang kagat, magliligpit na ako. Host, maghintay pa tayo ng kalahating oras. Haha, may huli. Hindi maliit ang isdang ito. Igalaw mo ang pamingwit. Naku, nakatalikod ito. Kahit nanginginig, dapat manatiling matatag. Grabe, sumabog talaga ang pamingwit. Boss. Magkano bukas? Nang iskam ng mga streamer ang mga tao. Haha, tandaan mong maglabas ng resibo. Mabilis na dumami ang mga nanonood ng live stream. Pinag-initan na ang lugar sa baybayin. Hindi ito mukhang karaniwang black carp. Magsalita ka, streamer. Gaano ba talaga kalaki ang likod ng isdang iyon kanina? Medyo kakaiba talaga ang pesting imbakan ng tubig na ito. Mga pare, lumabas na ang resulta ng pagsusuri natin ngayong araw. Hindi bagay dito ang karaniwang linya at kawit. Mukhang kailangang mas matigas ng kaunti ang pamingwit. Gawing mas makapal ng kaunti ang linya. At lakasan din ng kaunti ang loob. Kuya, iniinsulto mo ba siya o pinupuri? Basta nakakapagdala siya ng mga tao, papuri na yon. Ngayong araw, 199 ang bayad ko sa pangingisda. Dagdag na 50 para sa gasolina sa balikan. 3 isda ang nahuli ko. Pag uwi ko, 1 piraso ang ibibigay ko sa biyanan ko. 2 naman ang ibebenta ko sa mga kaibigan. Imposibleng malugi. Mas sulit na ito kaysa sa bayarang palaisdaan na pinuntahan ko noong 1 linggo. Doon, 300 bawat araw. Ni isang pain, ayaw ilagay ng boss. Isang salita lang niya, parang 10 filter na ang halaga. Lahat ng filter may silbi. Nakumpleto na ang pagkalkula ng halaga ng mga karaniwang isda ngayong araw. Grass carp, carp, bayhead carp at silver carp kabuuan. Kabuang halaga para sa pagpapalaganap at pagkain, 2,030 yuan. Ibinabalik na halaga, 2,030 yuan. Kahapon, nalugi ako ng 19.7 at hindi man lang sapat para sa gasolina. Ang kita ngayong araw ay katumbas ng kalahating buwang upa sa lungsod. Kuya, magkano lahat? Mahigit 3,600. Paano kung ibawas ang puhunan? Puhunan ng electric bike mo. Pati ang kuryente at ang sirang mesa ko. Mukhang mas malaki pa sa 60 jin kahapon ang likod ng isda. Kaya mong hayaang sumabog ang pamingwit. Boss, magkano bukas? Pinag-initan na ang mababaw na baybayin. Umabot na sa 30,000 ang mga taga-subaybay. 599 bukas. Magkano, kuya, ginagawa mo bang withdrawal machine ang mga taga-subaybay?
Kung 100 pa rin bukas, sobrang halo ang darating at magiging magulo sa tabing tubig. 500 bukas hanggang 30 katao. Bakit naman 500? Dahil iminumungkahi kong magdala ng buhay na pain bukas. Bukas, 500 yuan ang bayad sa pangingisda bawat araw hanggang 30 katao. Malaya ang huli. Kailangan ng pagpaparehistro sa tunay na pangalan. Iminumungkahing magdala ng buhay na pain at gumamit ng mas makapal na linya. Nababaliw na ba ang boss sa 500? Kahapon 11.7, ngayong araw 100 at 100, bukas 500 at 100. May abnormal na pagbabago sa datos ng sistema. Hindi naman ito pangingisda sa dagat. Pinapagdala mo ako ng buhay na pain. Tabang na tubig naman ang Qingxi Reservoir, di ba? Boss, hindi mo ba nakikilala kahit ang mga uri ng isda? Niloko kayo ng streamer. Umatras na ang kuya ng sumasabog na pamingwit. Hindi ko alam kung mahal ang 500 at 100. Ang alam ko, hindi pa gumagaling ang braso ko. Paalala lang bilang kaibigan. Kahapon, akala ko rin ay mahal na ang 11.7. Nabasa ang pantalon ko. Bahala na. Hindi pa naman tiyak kung sino ang mapapahiya bukas. 6 na tao sa unang minuto. 13 tao sa ikatlong minuto. Pagkalipas ng 10 minuto, napuno ang 30 pwesto. May 47 katao sa waiting list. Kuya, matigas talaga ang bibig ng mga isdang hinuhuli mo. Ang mahalaga, malambot ang pitaka. Sansin, naniniwala ka talaga sa sinabi ng boss. Nabayaran na ang 500 at 100. Kulang na lang ang timba ng putik na isda. Maghahanda ka bang mangisda ng eel sa imbakan ng tubig? Hindi mahalaga kung ano ang mahuli. Basta mayangat natin ang mga isdang tulad ng kahapon, ayos na. Pumunta ka roon. Ayan na. Blackfish. May ganito kalaking ahas na isda sa reservoir. Mas mabuting gumamit ng napakatibay na braided line. Palitan mo ng mas matibay na linya. Sabi ng amo ng reservoir, gumamit ka ng linya para sa pangingisda sa dagat. Huwag mong higpitan ng todo. Kung hindi, ano ang kakagat? Pamalit na 500 at 100, naputol agad ang linya pagkakagat. Anong klaseng isda ito? Huwag nang alamin kung anong isda, isalok mo na gamit ang lambat. Ibaba mo ang dulo ng pamalo. Huwag mong hayaang umiling ang isda. Umiling saan? Huwag mong hayaang tumalon. Huwag mo siyang hayaang tumalon. Sino ang makapagsasabi sa akin kung ano ito? Parang marlin ito. Marlin. Hindi ba tubig tabang ang Qingxi Reservoir? Nagbuhos ka ba ng tubig dagat sa reservoir? May isdang dagat sa tubig tabang. May isdang dagat sa reservoir na tubig tabang. Pare, talagang isdang dagat nga. Nakaaktibo ang lugar sa mababaw na dagat at malapit sa pampang. Bagong uri ng isda, marlin. Aktibo na ang panuntunan sa pagpapalawak batay sa dami ng taga-subaybay. Kasalukuyang katatagan ng yugto, 0.3%. Boss, pwede ko bang iwi ang isdang ito? Pwede bang palayain ang isda? Ano ba ang bagay na yan? Marlin, bibili ako agad ng pamalo. Kuya, ay post mo na ang kuhang ito. Pare, hindi na talaga natin ito mapipigil. Kung hindi mapigilan, huwag nang pigilan. Ang una, pangkaraniwan lang. Ang ikatlo, sobrang lupit. Huwag kang bumangga, baka tumusok sa likod mo. May kaunting alat na. Paano magkakaroon ng alat ang tubig ng reservoir? Maaari bang magsalita ang sistema? Kapag sinabi ko, sino ang maniniwala? Impossible. Nabubuhay ang marlin kahit ilipat sa tubig tabang. Hindi na ito basta isang isda lang. Pati sasakyan, pagkain, tubig at pagproseso, lahat kailangang sumabay sa pagbabago. Bumibili raw ng isda ang amo at inilalagay dito para manloko at makakuha ng mga manonood. Basang-basa na ang mga damit ng mga mangingisda. Tumatalon pa rin ang isda sa timba. Sobra naman ang gasto sa pagpapapogi sa kamera. Puro kalokohan lang ang pagkuha ng tamang lokasyon. Kuya, grabe talaga. Kuya, may umuupa ng buong lugar bukas sa halagang 10,000. Hindi namin ipapaupa ang buong lugar. Kahit 10,000 pa, hindi namin ipapaupa. Ngayon mismo, ipapaupa namin ang buong lugar. Kung palalampasin natin ito, hindi na mabebenta ang pangalan natin. Mas mahalaga ang pagiging bihira kaysa sa buong lugar na paupahan. Tunay na marlin na huli sa Qingxi Reservoir. Huwag mong pakialaman kung tubig tabang o tubig dagat. Nasa timba pa ang isda ko. Pakawalan mo ako, pakawalan mo ang ulo mo. Nagbayad ako ng 500 at 100 para mahuli ito. Hindi lang ito basta isang isda. Patalastas ito ng presyo para bukas. Nasaan ang isda? Ano ba ang balak mo? Mga pare, saludo talaga ako ngayon. Kahapon, dito pa lang ay naputol na ang pamalo ko. Ngayon, nakahuli sila ng isang marlin. Marlin, Qingxi Reservoir, Qingxi Village. Kapag pinagsama ang tatlong salitang iyan, parang imbento na talaga.
Hindi ba sinabi mong 179 lang at ilalagay mo sa blacklist kahapon? Pagsusuri lang iyon. Nasaan ang Marlin? Patingin niya ng Marlin. Ilang dekada na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakarinig na may nangisda ng isdang dagat sa reservoir. Pwede ba itong ihaw sa pulang sarsa? Lumayo ka sa isda ko. Hahaha. Mas marami na naman kayang tao bukas. Babalik ako para magpasok ng tubig. Mga ilang tao kaya sa tanghali bukas. Maghanda ka ng pwesto para sa 30 tao. Mahirap sabihin kung ilan ang manonood. Sige, maghahanda ako ng mga baon bukas. Karning nilaga, itlog na may toyo at tokwa. Isulat mong malinaw ang presyo. Ate, bawal ang biglaang pagtaas ng presyo. Alam ko, hindi naman ako tanga. Alam ko ang pagkakaiba ng panandaliang negosyo sa pangmatagalang negosyo. Maganda lang pakinggan. Magdagdag ka lang ng 2 piraso ng inihaw na karne, tinaasan mo na agad ang presyo. Sino ang maglalakas loob magbenta nito ng 3 piso? Ako ang unang magsusumbong sayo. Hahaha. Tatay. Grabe, isda talaga sa dagat. Ang bango. Huwag kang maglokohan. Pwede kang makahuli. Huwag mong hayaang sabihin ng mga tao na nandaraya ka. Saan galing ang isda? Dapat alam mo ang ginagawa mo. Susunod ako sa mga patakaran. Kahapon, isang dambuhalang asul na pamumula na 30 kilo. Ngayon naman, isang dambuhalang hito sa reservoir. Ano ba talaga ang nangyayari sa Kingshi Reservoir? 0233. Boss, bukas ba ay 579 pa rin? Pwede bang magpareserba para sa lugar ng pangingisda ng hito? May kasama akong assistant sa pangingisda sa dagat. May bakanteng lugar ba? Kuya, kapag hindi ka pa naglabas ng mga patakaran, sasabog ang group chat. Kasalukuyang bilang ng mga taga-subaybay, 186,000. Katayuan ng mababaw na pampang, matatag sa 0.8%. Susunod na maaaring unlock, itim na Marlin. Kondisyon sa pag-unlock, umabot sa 300,000 ang mga taga-subaybay. 3 beses ang pangingisda ng isdang dagat gamit ang buhay na pain. Kingshi Reservoir, lugar ng pagmamasid sa mga isdang dagat, 979 yuan bawat araw. 20 tao lamang. Inirerekomenda ang buhay na pain, matibay na linya at matigas na pamalo. 979, boss, nang agaw ka na ng pera. Mangisda ng isdang dagat sa reservoir. 979, mukhang hindi pa rin sapat para sampalin ka ng harapan. Ako muna ang magpaparehistro. Magalit muna kayo, saka na tayo mag-usap. 20 pwesto ang napuno sa loob ng 1 minuto. 89 na tao ang nasa waiting list. Huwag nang magdagdag pa. Bukas ako babalik para gumanti. Anong oras bukas, hindi pa rin ba tapos? Kuya Gan, ayos ka lang ba? Sayang ang 979 kung hindi mo makikita ang kasiyahan dito. Kuya Yupiao, huwag mong patayin ang livestream mo bukas. Tatambay ako sa livestream mo. Kuya, 20 tao lang ang pwedeng pumasok sa lugar. Mas maingay pa sa labas kaysa sa loob. Hindi kailangang papasukin silang lahat sa reservoir. Magkakagulo ang chat, maikling video, at mga komento sa livestream. Ipapakalat nito ang usapan tungkol sa Kingshi Reservoir. Patuloy na dumarami ang mga taga-subaybay. Katayuan ng mababaw na pampang, matatag sa 1.1%. Bawat mababaw na pampang, katayuan 1.1%, pagbabago, 1.1%. Pahiwatig, matapos palakasin ang kagat ng mga isdang dagat. Tumataas ang posibilidad na maputol ang pangunahing linya. Habang tumatagal, lalo nating nararamdaman na may malaking huli sa loob. At ang nakakagulat, tunay nang mayroon sa Kingshi Reservoir. Nangisda ba kayo sa reservoir o naghahanda kayong pumalaot? Sabi ng boss, mag-ingat sa karaniwang set ng linya. Susundin ko ang payo niya. Nabayaran ko na ang 979. Kailangan kong makakita ng isdang dagat ngayon. Pang-akit na pain, tala bilang 7. Huwag na namang mapahiya bago magligpit ng pamalo. 3 huli ang target. Mga pare, hindi ako nagyayabang ngayon. Ngayon, seryoso ako. Totoong may itim na Marlin. Magpapailaw ako ng karatula. Totoong may itim na Marlin. Magpapailaw ako ng karatula. May kakaiba sa Kingshi Reservoir. Totoong may itim na Marlin. Magpapailaw ako ng karatula. Inaamin ko na ito. Naging napakalaki na. Inaamin ko na ito. Naging napakalaki na, pero sulit ba ang 979? Naging napakalaki na. Depende sa mangyayari ngayon. Naging napakalaki na. Nag-evolve ang taong ito. Hindi ito isda sa malalim na tubig na nasa gilid lang. Bunutan ang numero sa harap ng lahat. Ano ang target mo ngayon? Hito kahapon. Itim na Marlin ngayon. Ano ang gusto mong order? Nabayaran ko na ang 979. Hindi ba pwedeng umorder man lang ako ng pagkain? Hahaha. Hindi pa kumakagat ang isda. Mukhang nagsimula na ang laban sa reservoir. Simulan na ang pangingisda. Ihulog na ang mga pamalo. Mas maayos pa kayo kaysa sa boss. Kapag mas marami na ang tao, hindi pwedeng basta-basta lang. Kahapon, may nagtanong kung pwedeng 3 yuan ang bayad sa tubig. Sabi ko, 2 yuan lang. Ang ending, 1 kahon ang binili niya. Nagising na ang konsensya niya. Heto na ang bayad.
May libreng itlog na nilaga sa toyo kapag may huli. Hahaha. Sa halagang ₱9, may grass carp ka na agad. Swerte lang ba ang paghuli natin ng marlin kahapon? Boss, kung wala akong mahuling isda sa dagat ngayon, pwede bang ibalik mo ang diferensya? Sapat na ang mga kondisyon. Ang kulang na lang kagat. Ayun na. Sumusubsob ito. Bilisan mo, ilabas mo. Huwag mong hayaang dumikit sa bato. Huwag mo nang sundan pababa. Black marlin. Mga pere, may black marlin sa bandang malalim na hukay. Black shark ha? Totoong black shark. Ano raw? Black shark daw ang target natin ngayon. Kahapon, marlin. Ngayon, black shark. Bukas, pating naman kaya ang hulihin natin. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi mo. Biro lang, kaligtasan ang una sa lahat. Kahit anong kuha, pwedeng i-edit. Kahit bawat frame, pwedeng pagkakitaan. Isinasagawa na ang pagkwenta ng halaga ng bagong uri ng black shark. Halaga ng cashback, 28,800. Ang tiket ay kita. Ang cashback ang tunay na landas ng sistema. May naisip ako, gusto kong kumanta. Humina na, may kagat din ako rito. Ayun na, may malaki akong nakuha, may kagat din ako rito. Halika, halika. May kagat din ako rito. Sa wakas, nasa streamer na rin tayo, halika, halika. May malaking huli, nasa critical na sandali na, huwag kang bibitaw, huwag, halika. Ang laki nito, nasa critical na sandali na, Kuya Black Rod, nasa critical na sandali na, halika. Sandali, may nakuha na ako, Kuya Black Rod, nasa critical na sandali na, halika. Kuya Black Rod, napagod na ang gamit ko sa laban. Ako naman, kampante ako ngayon. Halika. Kampante ako ngayon. Huwag mong hayaang tumalon. Alam ko, halika na. Sinusubukan ka niyan. Mga pare, nakikita niyo ba? 9 na beses ang swerte, mga pare, nakikita niyo ba? Nakaahon na ako 3 beses sa Shimen. 3 beses sa Shimen. Streamer, sabihin mo naman kung sulit ang huli. Kingshi Reservoir, 999. Sulit ba ang huli ng isdang dagat? Sulit ba? Sulit ba? Hindi sasagot ang isdang ito. 3 beses nang tinanong ng Shimen. Hayaan nating ang mga komento ang sumagot. 3 beses nang tinanong ng Shimen. Hayaan nating ang mga komento ang sumagot. Ang mga komento ang sumagot. Mahigit doble ang itinaas kumpara kahapon. Sulit, 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 sulit. Boss, sabi mo kahapon, mag-ingat sa karaniwang grupo ng mga linya. Akala ko nananakot ka lang. Naniniwala na ako ngayon. May pwesto pa ba bukas? Hindi pwedeng papasukin lahat. Pwedeng sa live stream na lang ilagay ang mga gustong makisaya. Kung gusto ninyong makita ang malaking huli, pwede naman. Huwag kayong pumasok at humarang sa mga nangingisda, lalo na sa mga malalaking huli. Bukas, espesyal na araw para sa isdang dagat. Tuloy ang laban. Bukas, espesyal na araw para sa isdang dagat. Tuloy ang laban. Ang pwesto sa pangingisda ay 999 yuan hanggang 20 tao lang. Kuya, hindi ka na basta nagbebenta ng pwesto sa pangingisda. Ano na ang ibinebenta mo? Karanasan sa paghuli ng isda. Sa buhay na pain, 3% ang naitalang kagat ng isdang dagat. Sa mababaw na bahaging malapit sa pampang, 2.5% ang matatag na antas ng kagat. Natugunan na ang mga pangunahing kondisyon para sa espesyal na lugar ng isdang dagat. Na-unlock ang makitid na daanan sa maliit na grupo ng isda sa mababaw na bahaging mabato malapit sa pampang. Sa wakas, nagsisimula ng dumagsa ang mga tao sa lintik na reservoir na ito. Uncle, hindi ako mangingisda. Titingin lang ako sandali. Basahin mong mabuti ang karatula. Walang pwestong pangingisdaan, walang pasok. Titingin lang talaga ako sandali. Manonood ako ng live stream. Ay, tinanggihan na naman ako. Sobra naman ang yabang ng matandang ito. Pwedeng sumikat dahil sa live stream. Sa tabing tubig, dapat may mga patakaran. Ikalawang araw ng Seafish Special sa Kingshi Reservoir. Aalis na tayo, mga dakilang mangingisda. Ayun na, ayun na. Mas malakas pa umorder ang mga komento kaysa sa akin. Gaganti pa ba tayo ngayon? Dahan-dahan lang tayo ngayon, siguradong laro. Tumangging maging palamuti. Pwedeng ipa-certify sa boss. Na-activate ang maliit na lugar ng daanan sa malapit na bahura. Malaki ang posibilidad na may grouper sa bahurang iyon. Yuan. 2 yuan. Erkyang, pati mga kawit ibinebenta mo na. Isulat mo na lang na pansamantalang presyong pang-emergency. Pumila kayo, huwag magsiksikan sa tubig. Kapag malinaw ang presyo, mananatili ang mga tao. Kailangang maging masigla ang reservoir ngayon. Pero dapat may mga patakaran pa rin. Hindi naman magiging walang laman ngayon, wala naman sigurong seafish ngayon. Ngayong araw, pwede bang mangisda ng grass carp? Umaasa ba kayong magaling ako o maputol ang pamingwit ko? Pareho. Huwag magmadali, tumulong kayong isalok ang huli ng iba. 3 hakbang mula sa pwesto ng pangingisda. Katamtaman hanggang malaki. Sumusuot siya sa mga bato. Ilabas mo agad.
Huwag mong alok ng todo ang reel. May laman ang mga batong iyon. Grouper. Dalawa lang kayo, huwag kayong agawan sa ulo. Grouper ng reservoir. Mga pair, hindi ito special effect. Hindi ako pananagutin ng special effect sa pagkadumi ng pantalon ko. Nakita ko na ang ganitong bagay sa seafood restaurant, wow, dumating na ang maliit. Nakita ko na ito sa seafood restaurant, Kuya J, nakita mo ba? Ahon na ako ngayon. Kuya Zu, itali mo ba ang sasakyan? Itali. Bagong uri ng ordinaryong mirror side grouper. Potensyal sa pagpaparami, dagdag na 53,000 yuan. Halaga ng cashback, 88,580 yuan. Ate, pakiabot nga ng 2 baon. May nilagang itlog at sarsa pa ba, malamig ba? Pila. May itlog ba ang kanin, ano pa ang meron? Ang roast pork ay ayon sa kutsara. Huwag mag-agawan. Liu Dakui, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang maningil ng bayad sa sasakyan? Kalsada ito ng ngayon. Tumutulong lang akong magbantay ng mga sasakyan. Kaunting bayad lang sa pagod ko, ano ba? Libre ang paradahan. Kung may ibebenta ka, magparehistro ka sa service area. Dapat malinaw na nakalista ang presyo. Ikaw ang managot sa kalinisan. Akala mo talaga ikaw na ang boss ngayon? 20 taon nang nasa akin ang karapatang magpatakbo nito. Kapag may nangyari, ako ang hanapin nyo. Ilipat ninyo ang mesa. Kahit maliit, seafish pa rin. Mga pare, dahan-dahan lang tayo ngayon, siguradong laro. Si Kuya Zu, may grouper na 18.6 gin. May black catfish na 3 gin. Streamer, steady lang ang galaw. Ang pangunahing huli ay panabla lang. Huwag magmadali, ang mabasag ang pamingwit ang tadhana mo. Ano yon kanina? Kuya, kapag na-edit at nailabas ang video nito, kailangan pa rin nating magpasabog ngayong gabi. Naitala na ang mga kuha ng 6 na dambuhalang pating. Umabot sa 770,000 ang mga taga-subaybay. Ang susunod na kagat, hindi na para ngayon. Wala nang kayang pumigil sa mga pwestong ito. Susunod na lokasyon ng tubig. East Sea Tidal Flats. Mga kondisyon para ma-activate. Peak ng isang live stream, 100,000. 3 uri ng seafish. Umabot sa 100,000 yuan ang benta sa service area. Malapit nang lumampas sa 10,000 yuan ang benta sa service area. Kitang-kita na malapit nang lumampas sa 10,000 yuan ang benta. Mukhang mahirap ang kondisyong ito. Pero parang malapit na itong maabot ngayon. Kahapon, nag-viral ang higanteng black carp. Ngayon naman, nag-viral ang grouper. Lalong hindi na maintindihan ang Qingxi Reservoir. Talagang napasigla ni Chen Tingchao ang dating patay na reservoir. Mas malaki ang kinikita nila sa isang araw kaysa sa isang taon nating pagsasaka. Kaya hindi pwedeng siya lang ang makinabang. Kuya! Nauna nang gumawa ng paliwanag para sa iyo ang mga netizen. May tiket pa ba bukas? Kailangan ba ng mga diver ang reservoir? I-refresh ang mga patakaran para bukas. Tumaas ba? Ang pwesto sa pangingisda ay 1,200 at 99. May 20 pwesto pa pero tuloy pa rin ang pagpaparehistro. 900 at 99 na pero hindi pa rin ako nakakahabol. Umabot na sa 1,200 at 99. 12 na lang. Huwag kalimutang i-on ang high definition sa opisyal na livestream. Gagamit ako ng Cloud Fishing 3.0 at Broadcast 2.0. 320. 3.0 para sa pangingisda, 2.0 para sa broadcast. Kuya, ang bilis mong mangagaw ng pwesto. Maglagay ng karatula sa bakuran, 200. Kuya, bukas baka umabot talaga sa 100,000. Parang may paparating na high tide. Mga pere, 1,200 at 99 na ang Qingxi Reservoir ngayon, tig-isang pwesto. Bawal ang tambay sa pasukan. Livestream na lang ang mapapanood natin. Kumukuha ka ba ng litrato ng sasakyan, huwag ang sasakyan, ang isda ang kunan mo. Huwag ang sasakyan, pare, may kasunod na 100,000 sa reservoir. Isda ang kunan mo. Bukas ang East Sea, may kasunod na 100,000 sa reservoir. Huwag ang sasakyan, ang negosyo ang kunan mo. Huwag kang maingay. Alas 7 ang sightseeing livestream. Kapag umabot talaga sa 100,000 ngayon. Gusto ko ring malaman kung saan ba talaga kumukonekta ang reservoir. Erkyang, nagbukas ka ba ng maliit na tindahan o nagsilbi ka sa hukbo? Dinadala na nila ang pera hanggang pinto. Hindi ko ba dapat tanggapin? Huwag nang taasan. Malinaw ang presyo. Presyong pangbata, walang daya. Kahapon, gusto pa niyang ibenta ang tubig sa halagang 3. Ngayon, naging tapat na siyang negosyante. Tito Jiangwo, 2 yuan lang ang tubig. Presyong may konsensya. 6 na po. Nakakagulat. Bakit parang umaatras ang tubig sa tabing dagat? Nakapunta ka na rin sa tabing dagat. Sa maikling video ko lang nakita. Hahaha. Umabot sa 78,621 ang pinakamaraming sabay-sabay na nanood sa opisyal na livestream. Kumikita ang service area ng 732. Kumikita ito ng 7,320 yuan. Kumikita ang service area ng 7,320 yuan. Huwag ako ang kunan mo, ang isda ang kunan mo.
Dati, hindi man lang nakakabenta ng 2 bote ng tubig sa gilid ng kalsadang ito sa isang araw. Mas marami pa ang darating. Kung ganoon, paluwagin natin ng kaunti ang daan. Siyam, 00. 0 siyam. May huli rin ako. Grabe, ang bilis tumakbo. Marlin. Isdang malalim sa dagat, marlin pala ngayon. 0, may marlin sa reservoir. 0, may makapagpaliwanag ba? Huwag magmadali. Hayaan muna nating patigilin ni Bang Chow ang isda. Mga pare, hindi ako ang nag-viral ngayon. Ang reservoir ang nag-viral. Umabot sa 10,322 ang pinakamataas na bilang ng nanonood sa opisyal na livestream. Tapos na ang 3 timpla ng pain para sa isdang dagat. Kumita ang service area ng 10,000 at 6 na puyuan. Binuksan ng East Sea Tidal Flats. Kuya, naglalag ang backstage. Huwag mataranta. Isda muna ang kunan mo. Hindi ako ang nag-viral ngayon. Ang reservoir ang nag-viral. Sa wakas, nakilala mo rin ang sarili mo. Parang totoong nabuksan ang isang siwang sa pintuan. Mga pere, reservoir ba ito o biglang nag-high tide ang dagat? Kung high tide na ito, malaking problema ito. Hindi nila nakikita ang sistema. Pero nakikita nila ang tubig. Kung ordinaryong isdang dagat lang, hindi ito ganoon kalaking eksena. Pero lumalanggoy ito sa loob ng reservoir. Natapos na ang unang huli ng grupo ng mga marlin. Umabot sa 18,888 yuan ang cashback. Sa wakas, bukas na ang East Sea Tidal Flats. Pero simula pa lamang ito. May kagat din dito sa pwesto ko. Mga pare, dumating na ang kumpol ng isda. Agos ng East Sea. Halika, sasali rin ako. Huwag mong iwisik sa mga tao. Tumatakbo ang isdang ito na parang ninakaw na kotse. Sandali, huwag kang magmura. Hawakan mo muna. May isa pa ako rito. Mga pare, bumuka na ang bibig ni Zhao Dazui. Sariwa at pwedeng pumili, mga pare, bumuka na ang bibig ni Zhao Dazui. Mga pare, bumuka na ang bibig ni Zhao Dazui. Ayon, alis na, mga dakilang mangingisda. Tama, alis na tayo. Hahaha. Sino pa ang magsasabing puro salita lang ako? Pati mga isda, naiinayan na sayo. Pati mga isda, naiinayan na sayo. Gusto na nilang umahon para lang makapagpahinga. Hahaha. Hahaha. 3 yuan. Hahaha. Maraming isda sa tabi ng imbakan ng tubig. Gumagastos ang mga mangingisda. Naputol ang linya, bumili ulit. 45.56. Naputol ang linya, bumili ulit. 004556. Naubusan ng pain na buhay, bumili ulit. 004556. Takot ang isda sa bulok, bumili ulit. East Sea Tidal Flats, katatagan 2.8%. Kapote. Patuloy na lumalago ang mga benta sa service area. Sobrang sabik at masigla ang mga mangingisda. Iminumungkahing upgrade ang weighing station at dagdagan ang mga pwesto. Pinupuri ang buhay na pain at ipinapakita ang tangke ng hito. Kapag dumarating ang pera, dapat magbago rin ang lugar. Ay! Boss, 50,000 para sa buong hapon. Gusto kong mangisda ng mag-isa. Ano, 50,000? Nag-aapura na ang nangunguna. 50,000 para sa buong pwesto. Boss, tatanggapin mo ba? Tanggapin mo at mumurahin kita. Pagkatapos kitang murahin, manonood pa rin ako. Hindi pwedeng kunin ang buong pwesto. Ang mga nakapasok na ay pwedeng mangisda gaya ng dati. Ang mga susunod na pwesto ay bukas para sa reservation. Bunutan ang gagamitin. Kung marami kang pera, bumili ka ng magandang kagamitan. Hindi mo mabibili ang huli ng ibang tao ngayong araw. Gusto ko ang sinabi mong iyan. Boss, tao ka ngayon ah. Ano ba ang tingin mo sa akin dati, alituntunin? Hahaha. Boss, hindi mo ako ipinagbilisan ng muna ngayon. Bukas, agawin ko ulit ang pwesto. Tinanggihan mo ang 50,000. Masakit ba sa bulsa? Masakit na. Kung ganoon, bakit mo tinanggihan? Minsan lang maaaring maningil ng 50,000. Masasira ang mga alituntunin. Hindi na mababawi ang singil sa susunod. Kamukha mo na talaga ang isang boss ngayon. Mga pare, pakiramdam ko malaki ang darating na huli. Tama. Hindi ba ito isang barakuda? Huwag mong piliting hatakin. Nakadikit yan sa ilalim. Pamilyar ang pakiramdam na ito. Dumating na ang malaking huli. Delikado na pati ang pamingwit, pera. Kuya, pumuputok na pamingwit, sumugod ka. Huwag kang bumaba. Mapipilipit ka ng bagay na ito. Parang eel. Ilayo mo sa kanan, 3 metro mula sa bato, saka mo salakayin.
May eel sa imbakan ng tubig, eel sa imbakan ng tubig. Eel sa imbakan ng tubig. Parang East Sea Special Set talaga ang araw na ito. Ay! Wow! Ah, hahaha. Tunay na eel, umahon ito sa lubid, buhay pa ang maliliit na kaliskis. Kuya pumuputok na pamingwit, napakalakas mo. Kapag nahuli mo ang isang ito, buong taon kang may maipagmamalaki. Ngayong araw, hindi naputol ang linya ko. Bagong idinagdag na species ng isda. Eel ng East Sea. Isinasagawa ang pagtatantya sa halaga ng huli. Halaga sa merkado, 2,200 yuan. Bihirang tuloy-tuloy na kita, 56,000 yuan. Potensyal sa promosyon, dagdag na 73,000. Isang bagong uri ng isda bawat araw. Bagong dagsa ng bisita araw-araw. Hindi na ordinaryo ang Qingxi Reservoir. Hindi na kayang ipaliwanag ng karaniwang palaisdaan. Kahapon, grouper. Ngayon, palos. Dumating na ang pangatlong camper sa Qingxi Reservoir, si Ming Liang. Bukas, haharapin ko siya. Masyado na siyang mayabang ngayon. Mayabang siya dahil wala pang nagtuturo sa kanya ng tamang asal. Boss 1,900 at 99, sa wakas hindi ka na nagpapanggap. Kahapon, nakahuli rin si Haiman ng 1,900 at 99. Hindi man lang ako makapagmura. Nasaan na ang number 1, kuya? Aakyat na sa number 1. Lenwe. Tinchaw, naaalala mo pa ba ako? Boss ma. May potensyal na ang reservoir mo ngayon. Ayos naman. Pero hindi mo kakayaning patakbuhin ang lugar na ito ng mag-isa. Heh. Maglalabas ako ng 300,000 para maging kasosyo sa Qingxi Reservoir. Ako na sa promosyon, pagkain, pagproseso ng isda, paradahan at tuluyan. 40% ang ititira ko sa'yo. Hindi reservoir ang binibili ng 300,000. Kundi ang utak mong basang-basa. Hindi pera ang kulang sa'yo, karanasan ang kulang. Saan naman manggagaling ang isdang dagat? Sino ang sumusuri sa kalidad ng tubig? Maaari bang ibenta ang mga isda? Sino ang mananagot kapag may nangyari sa mga bisita? May pumunta para baratin tayo. Boss, huwag mo akong lokohin. Hindi ako natatakot magsalita ng diretsyo. Tinutulungan kitang ilatag ang lahat ng panganib. Salamat. Kaya hindi tayo makikipagtulungan. Binibigyan ka lang ni boss man ng pagkakataon. Ang reservoir mong ito, kaya ba nito? May karapatan ka bang magsalita rito? Normal lang na hindi nakikinig ang kabataang may kaunting tagumpay. Kung mangisda si boss ma, sumunod siya sa mga patakaran. Kung usapang pamumuhunan, walang problema. Ipakita mo sa akin ngayon kung gaano talaga kahimala ang reservoir mo. Mga rehistradong mangingisda lamang ang maaaring pumunta sa tabing tubig. Ang higpit naman ng mga patakaran. Mas malalim pa ito kaysa sa palos kahapon. Ayan na. Katatapos lang magsalita ni boss ma tungkol sa pamamahala ng panganib. Kumagat na ang isda. Huwag mong alok ang drag. Iangat ng kaunti ang dulo ng pamalo. Pumipiglas ito sa ilalim. Parang palos na naman. Hindi, mas makapal ito. Ang epekto ng fishing festival na ito. Bakit naghuhugas ng paa si boss ma ngayon? Epekto ito ng fishing festival. Alam ng isdang ito ang epekto sa palabas, ang tindi ng fishing festival. Palos. Hahaha. Mga pare, mahusay pumili ng anggulo ang isdang ito. Hindi ko na maramdaman ang kamay ko. Kaya nitong gawing sinturon ang huli ni Yu Piaoje kahapon. May hiya ka ba? Hahaha. 6.10. Tama ang nasa 30,000. 6.10. Boss ma, sasali ka pa rin ba sa pamumuhunan? Kailangang tumaas ang presyo. Matagumpay na nahuli ang malaking palos sa East Sea. East Sea Tidal Flats, antas ng katatagan, 6.5%. Isinasagawa ang pagtatantya sa halaga ng huli 007. Halaga ng cashback, 168,000 yuan. Bagong tampok, taya ng huli batay sa alon at tubig. Inihahanda ang nighttime tide window. Pera lang ang nakikita ni Ma Chenghai. Ang nakikita ko ay bahagyang mas bumukas ang pinto. Titingin ka pa ba, boss ma, maganda ang huli. Nasa na yon ang imbakan ng tubig. Nasa na yon din ang daan at mga tao. Isipin mo, may isang taong gustong suluhin ang lahat ng pakinabang. Hindi ganoon kadali. Malinaw ang presyo, kaya malinaw din ang kita. Kung babaratin mo kami, wala tayong pag-uusapan. Nagbebenta ako ng mga pack meal. Pati si Tinchaw, hindi rin ako siningil. Gusto lang kumita ni Ma. Pwede naman siyang mang-agaw ng pwesto sa pangingisda. Hahaha. Mas lalong dumilim ang mukha ni Ma. Ganoon na lang ba talaga, Ma? Bakit ka nagmamadali? Marami siyang taga-subaybay ngayon. Ang pinakakinatatakutan ng sikat na streamer ay ang magkaroon ng problema.
Maghanap ka ng mga tao ngayong gabi para magbantay. Tingnan ninyo kung may nangyayari sa imbakan niya ngayong gabi. Nasa yugto ng pagsisimula ang pagtaas ng tubig sa gabi. Mas mataas ang posibilidad na lumitaw ang malalaking isda sa gabi. Hindi na maipapaliwanag ng karaniwang palaisdaan ang nangyayari sa araw. Lalo nang hindi sa gabi. Tito Kue, hindi ba tayo pinapapunta ni Ma para tingnan? Kung may nangyayari roon sa gabi, bakit mo dala yan? Malay mo pagkakitaan natin. Nasa Kingsi Village ang imbakan ng tubig. Nasa Kingsi Village din ang daan. Bakit lahat ng pera ay napupunta sa bulsa ni Chen Tinchao? May kakaiba sa amoy na ito. Tama na ang satsat. Blood mark. Dalawang timba ng buhay na hipon. Kumpleto ang mga steel leader. Umalis na tayo, dakilang mga mangingisda. Boss, alas 7 ang live stream. May mali sa tubig na ito. Simulan mo na, pero huwag mong banggitin ang sitwasyon ng mga isda. May hito pa rin ba sa dagat ngayon? Boss Ma, 8 beses ko nang pinanood ang replay ng paghuhugas mo ng paa. Boss, parang nakapako ang float ko rito. May galaw ang tubig kahapon. Ngayon, sobrang tahimik. Hindi man lang ginalaw ang pain. Marumi ang amoy na ito. Deepwater Hero 001. Alam kong hindi lang ito dahil ayaw kumagat ng isda. Ang buong lugar ng tubig ang may problema. Automatikong nagsimula ang pag-aayos ng ekosistema ng tubig. Tinatayang 7 araw ang paglilinis. Iurong ang mga pamingwit. Naubos ko na ang puhunan sa gasolina, tol at buhay na pain. Pwede kong isauli ang 1,900 at 99 na bayad sa tiket. Ano ang gagawin sa mga pain? Hindi na tayo mangingisda ngayon. Abnormal ang kalidad ng tubig. Malaki ang hinala kung may nangialam sa tubig. May gumawa ng masamang pakana. Mukhang hindi niya ito inaasahan. Boss, huwag mong ipasa sa iba ang sisi. Tingnan natin kung paano niya ito haharapin. Isauli ang bayad sa mga pwestong nakapagparehistro ngayong araw. Ibalik ng buo ang bayad sa tiket. Dagdagan ng 500 yuan bawat pwesto para sa pamasahe at pambili ng pain. 20 pwesto yon. Halos 50,000 yuan. Dapat lang na isauli. Pero hindi mo naman ito kasalanan. Akin ang imbakan ng tubig. Pumunta sila dahil nagtitiwala sila sa akin. Responsibilidad kong hayaan silang umuwi ng maayos. Ang bait talaga ng boss na ito. Sundin natin ang pagkakasunod-sunod ng bayaran. Nasa labas na ang lahat. Isa-isahin natin ang verifikasyon. Nasa labas na ang lahat. Isauli ang bayad sa pinanggalingang paraan. Ilabas ninyong lahat. Ang kompensasyon ay ibibigay agad. May tutol ba? Sabihin niyo ngayon din. Naniniwala ako sa'yo, boss. Kahit ang 500 yuan ko, ayokong kunin. Nagtitiwala ako sa'yo. Sasabihin ng ibang palaisdaan na mababa ang presyon ng hangin. Mababa raw, kalokohan yon. Sasabihin ng lahat ng palaisdaan na mababa ang presyon ng hangin. Pwede nilang sabihin mababa ang presyon ng hangin ngayon. Iisa ang patakaran para sa lahat. Bibigyan ng kabayaran ang lahat ng dumating ngayong araw. Walang nakahuling isda. May libreng 1 mangkok ng mainit na noodles. Huwag kayong uwi ng walang laman ang tiyan. Sige, sa susunod na lang. 2 bawat tao. Kumita muna tayo bago gumastos. Kung may taong nanggugulo talaga rito, huwag siyang paalisin. Mga pare, nakita ninyo? Boss, ibalik mo ang bayad. Hindi rin nagpanggap na patay ang mga taga na yon, kaya itong asikasuhin ng boss. Walang isda ngayon. Pero titiisin ko muna ito para sa Kingshi Reservoir. Ang galing ng boss na ito. Sa ordinaryong palaisdaan, sasabihin nilang ayaw lang kumagat ng isda. Huwag mong hayaang ikaw ang malugi, boss. Nililinis na ng kalikasan ang ekosistema ng lawa. 23 oras na lang ang natitira. Iminumungkahi kong pansamantalang isara ito. Ihayag kung saan kinuha ang mga sample. Pansamantalang isasara ang Kingshi Reservoir ng 7 araw dahil sa abnormal na kalidad ng tubig. Pero kailangang mahuli ang taong ito. Gumagana pa ba ang kamera sa ibabaw ng maliit na tuod? 0:23. 01, 7 oras 23 minuto 123. Liu Dakui. Ipapakalat ko na ngayon. Huwag muna nating ibigay sa pulis. Maglalabas tayo ng pahayag pero hindi tayo manghusga ng tao. Gusto kong ipaskil ang mukha niya sa buong internet. Hindi siya makakatakas. Pero kailangang magpatuloy sa operasyon ang reservoir. Hindi pwedeng puro mura lang ang solusyon. Sino ang tumawag sa pulis? May nakita ako sa kamera. Kailangan din kumuha ng sample ng tubig. CJ, protektahan muna natin ang lugar. Lumayo kayo sa likod ng lubid na pansiguridad. Panatilihin ang kaayusan sa lugar. Huwag mong hayaang sumabog ang boss. Malaking lugi ang 7 araw na walang pangingisda. Pero gaano katagal isasara ang Kingshi Reservoir? Ang unang tuntunin ay dapat malinis ang tubig. Nililinis na ng kalikasan ang ekosistema ng lawa. Pansamantalang sarado.
23 oras na lang bago matapos ang countdown. Lubid na pansiguridad. Bawal tumawid. Bawal tumawid. Kunan lamang ang lugar ng sample, numero ng bote, selyo, at oras ng pagpaparehistro. Huwag kunan ng litrato ang mga tao. Matigas ang ulo ng boss na ito. Sino yung may dalang timba? Huwag puro tubig ang siyasatin, tingnan din ang mga tao. Huwag mag-udyok ng pambubuli sa internet. Maghintay sa pribadong mensahe ng pulis. Ikaw si Lin Wanqian, hindi ba? Nagpadala ako sa inyo ng resume kagabi. Kung hindi niyo ako kukunin. Pagkabasa ko ng proseso, alis na ako. Kung kukunin niyo ako, maaari muna akong magtrabaho ng 3 araw bilang pagsubok. Hindi rin masama ang pamamahala ko sa account natin. Hindi masama, pero ikaw lang ang gumagawa ng pagkuha, pag-edit at pamamahala ng grupo. Mga mensahe, refund, negosyo, pribadong mensahe, at live streaming. Kung ipagpapatuloy mo pa yan ng 2 araw. Ikaw ang unang bibigay. Ha? Kuya, sabi niya kulang tayo sa operasyon. Galing mismo sa gitna ng krisis. Medyo nagyayabang ang linyang iyan. Abnormal ang kalidad ng tubig ngayon. Naibalik na ninyo ang bayad at nagbigay na rin ng kompensasyon. May 3 bagay tayong dapat ayusin mula ngayon. Una, isapubliko ang pagkuha ng sample. Pero huwag tayong magbigay ng sariling konklusyon. Makipagtulungan sa live stream para matukoy ang responsable. Ikatlo, maglabas ng pahayag na sasailalim tayo sa legal na investigasyon at pangangasiwa. Manatili ka muna. Panahon ng pagsubok. Boss, ang bilis mong kumuha ng tao. Refund, media, negosyo at mga chismis. Matagal mo na palang inihanda ang lahat ng ito. Sinulat ko habang nasa sasakyan. 3 araw na pagsubok. Kung hindi tayo bagay, alis ako. 2, kung bagay tayo, saka natin pag-usapan ng sweldo. 3, patayin muna natin ang apoy ngayon. Proseso lang ang pag-uusapan. Aba, hulaan lang. Abala ang mga tauhan ngayon sa lumang lugar. Kumuha ng unang bote ng sample sa bungad. Buong proseso ng pagkuha ng sample ay naka-live. Ilalabas din ang ulat ng mga susunod na pagsusuri. Pakiusap, huwag ninyong i-dox ang kahit sinong individual. Hinihintay namin ang resulta ng investigasyon ng pulis. Tama ang mga salitang ito. Hindi malinaw ang kuha. Pero pwedeng matukoy na magkalapit sa dating bungad ang 2 tao noong gabi. Sisiyasatin namin ang mga kamera sa pasukan ng ngayon. Sisiyasatin din namin ang pinagmulan ng mga kahina-hinalang bagay. Mukhang si Liu Daku iyon. Gusto pa niyang magsara ilang araw lang ang nakalipas. Kahapon, sumama siya kay Ma Chenghai. Kung siya nga ang may gawa nito, malaking kahihiyan. Talagang walang hiya. Aalamin namin ito ayon sa batas. Magpo-post ako ng 2 larawan sa group chat. Lahat kayo, huwag nang magdagdag ng kalat. Sino ang nagpakalat ng chismis? Sa nayon, sino ang unahin nating puntahan? Manager Lee, bakit po kayo mismo ang dumating? Katatapos lang ng munisipyo sa city level ng Village Tourism Conference kahapon. Sa puntong ito, nagkaproblema na tayo. Hindi natin pwedeng ituring na maliit na usapin lang ito. May internet celeb check-in na ang Qingxi Reservoir. Mataas ang reach ng mga post ni Manager Lee. Qingxi Reservoir. Walang patid na paglago. Bawal. Hindi pwedeng hayaang lumago iyon ng walang patumangga. Hindi pwedeng hayaang lumago iyon ng walang patumangga. Punong Zoo, ang lupang ito ay aprobado na sa amin. Bakanteng lupa ng ngayon. Gawin muna nating pansamantalang paradahan. Kalsadang pinatigas, ilaw sa kalsada, palikuran. Tapunan ng basura na sabay isasama, at susuportahan ng munisipyo ang setup ng modelong village tourism. Suportado ito ng City Hall. Kapag nagkaproblema, dapat agad masalo. Dapat nakaayos ang safety line. Bukas ang night fishing na may kuryente. Kailangan kumpleto ang mga rescue equipment at may record. Ako na ang bahala rito. Ang serbisyo. Kaya bang magtayo ng serbisyo area? Kapag umulan, wala akong mapaglagyan ng kaldero. Mahalaga rin ang kaldero. 7 araw na walang pangingisda. Sakto, gawin na natin ang mga ito. Sa panahon ng paglilinis, pwedeng magsagawa ng mga pangunahing infrastruktura. Itaas ang limitasyon ng ilaw sa kalsada at pwesto sa pangingisda. Buksan ang night fishing mode. Nakaprepare na ang mga reservation. Paghinto ng operasyon sa loob ng 7 araw. Maaaring hindi lang ito paghinto ng operasyon. Pwede rin itong maging panahon para magpalit ng ayos ang Qingxi Reservoir. Nakuha ng kamera sa kanto si Liu Dakui at Xiao Liu. May bitbit na itim na balde si Xiao Liu. Punta sa sapa. Huwag niyong kuhanan ng video ang operasyon ng pulis. Hindi na kailangan ng follow-up shot, hintay na lang ang resulta. Hindi ako makatulog kahit hating gabi, at kung lalabas lang ako para maglakad, hindi pwede. Sabi sa akin ni Kuya Kui, mahuhuli rin ito. Tumahimik ka. Ano ang nasa timba kagabi? Wala akong balak manakit. Gusto ko lang siyang mapahiya ng isang araw.
Hindi ko balak na lumaki pa ng ganito. Liu Dakui, loko ka talaga. Pagsasara ng reservoir sa loob ng 7 araw. Kusa nang nagtatakbuhan ang mga mangingisda. Nasira ang ekolohiya. Naapektuhan ang kaayusan ng publiko. Sa tingin mo, hindi ito malaking usapin. Si Kuya Kui ang nagsabi sa akin na pumunta roon. Tinulungan ko lang siyang magpasikat. Huwag mo akong sabihan. Ikaw ang magsabi sa pulis. Pumunta ka at sabihin mo sa mga mangingisdang nagmamaneho ng hating gabi. Hindi naman siya ang kikita. Hindi rin niya hahayaang kumita ang iba. Hindi ko pa nga naibebenta ang isang palayok ng harina ko. 2 yuan. 2 yuan. Nabulgar na ang kaso. Sobra na ang sama ng loob ni Liu Dakui kaya nagkalat siya ng kung ano-ano sa reservoir. Sobrang sakto. Huwag niyong murahin ang opisyal na account. Nagsampa na kami ng legal na reklamo. Nakikipagtulungan ang Qinshi Reservoir sa pulisya para mag-imbestiga. Ipagtatanggol namin ang aming mga karapatan sa legal na paraan. Pansamantalang sarado ang lugar habang nililinis ang kalidad ng tubig. Isinasapinal na ang ulat ng pagsusuri. Isa sa publiko namin ang progreso at petsa ng pagbubukas. Masama man ang nangyari, hindi nagkawatak-watak ang mga tao. Gawin nating 60 mula sa 20. 6 na lang ang natitira. Mula sa dating 20 pwesto, gagawin nating 60. Ayos lang. Hindi ba mga pwesto ko ito? Sarado ang Qinshi Reservoir ng 7 araw. Hindi ba mga pwesto ko ito? Sarado ang Qinshi Reservoir ng 7 araw. May binabalak ang baryo. Saan ko ilalagay ang lutuan ko? Sarado ang Qinshi Reservoir ng 7 araw. Magkakagulo sa baryo. Magpalista muna kayo, huwag mag-unahan. 7 araw na sarado ang Qinshi Reservoir pero nagkakagulo na ang baryo. Kung sino ang maningil ng iligal, siya ang unang aalis. 1 baon. 3 sigarilyo, 5 kawil. Aakyat ka na sa bundok. Kumuha ka ng ilang pine knot. Pumulot ka rin ng ilang langaw. Lantad ang lahat ng presyo. Hindi pwedeng magtaas ng presyo ng basta-basta. Sino ang maglalakas loob magbenta ng isang boteng tubig sa halagang 10? Babaliktarin ko ang pwesto mo. Ang lungsod ang bahala sa mga ilaw sa kalsada. Pati mga palikuran at parking area ang pangunahing pasilidad. Kayo ang mag-aambag sa mga pasilidad sa loob ng reservoir. Ang baryo ang makikipag-ugnayan sa pamamahala ng mga pwesto. Ayos lang. Kapos tayo sa oras para sa 7 araw na paglilinis. Hindi pa opisyal na bukas ang mga pwesto para sa pangingisda sa gabi. Ang pangingisda sa gabi sa susunod na bahagi ang bagong pasabog. Muling magbubukas pagkalipas ng 7 araw. Paano mo ito ilulunsad? Bumabalik ang hari ng Qinshi Reservoir. Masyadong malabo, kailangan ng malinaw na dahilan para sa mga mangingisda. Ilabas ang resulta ng kalidad ng tubig. A-upgrade ang mga pasilidad. Dagdagan ang mga pwesto. A-anunsyo ang pangingisda sa gabi. Mag-imbita ulit ng tunay na sikat na streamer na kayang magpasigla ng lugar. Pwede nating panatilihin ang 1,900 at 99. Pero ipaliwanag na ang dagdag ay hindi pakitang tao. Para ito sa kaligtasan ng mga pwesto. Tumulong sa pag-inspeksyon ng mga pasilidad. Pagkatapos, si Kinya ang magpapainit ng laban. Maibabalik ng livestream niya ang tiwala ng mga tao. Pabuksan mo sa kanya ang usapan tungkol sa pangingisda. Kahit 100 paliwanag pa, epektibo iyon. Ang numero 1 fishing blogger sa buong internet. Sa araw ng pagbubukas ng reservoir, kapag naglakas loob kang buksan ito, pupunta ako para mangisda. Pare, sumikat ka na talaga. Huwag ka munang magbigay ng presyo. Tiyakin muna ang petsa ng pagbubukas at mga patakaran. Pagkatapos, saka siya maglabas ng anunsyo. Alam mo talaga ang pagpapatakbo ng negosyo. Mga kapamilya, magsisimula na ang 7 araw na countdown. Ipapakita ko sa inyo ang isang malaking proyekto. Maiksi ang lubid na ito. Kaligtasan muna. Hindi pwedeng bara-bara ha. Kailan ito bubuksan? Pupunta ba talaga si Kinya? Maganda ang mga numero. Mataas ang interes ng mga tao. Bakit nakasabit pa rin ang sirang tabla? Isang alaala sa unang transaksyon. Kaya tandaan mo yan. Huwag kang lumutang dahil lang may pera ka. 60% nang tapos ang pangunahing konstruksyon. Inihahanda na ang night mode. Ang susunod na target ng mga manonood. Dumating na ang pambansang fishing streamer. Pagkalipas ng 7 araw, naging matatag na ang kasikatan. Tapos na ang paglilinis ng tubig. Bumalik sa 12.8% ang katatagan ng East Sea Tidal Flats. 71% nang tapos ang pangunahing konstruksyon. Itinaas sa 60 ang maximum na bilang ng mga pwesto. Muling magbubukas ang night fishing mode. Inirerekomendang mag-livestream sa unang araw ng pagbubukas. Mas detalyado pa ito kaysa sa entrance rules ng isang tourist spot. Hindi na 7 o 8 tao lang ang pumupunta rito. May 60 pwesto kasama ang mga sikat na streamer. Pati ang mga taga-baryo ay sabik na sabik. Kapag magulo, siguradong may aksidente. Sundin na lang natin siya. Dagdag puntos na naman sa panahon ng pagsubok. Kuya, sandali lang. I-screenshot at ilabas ang anunsyo. 23.608 huwag silang pagdudahan sa sikretong kahon, 10 ulo.
Pagkapindot ko pa lang, nawala na agad. Nailabas na. Kahit 6 na pupwesto sa pangingisda, kulang pa rin. Nailabas na. Talaga bang darating si Kinye? Si Liu Dakui ang gumawa nito. Pero ang nangyari, na-upgrade ang reservoir. Sa pagkakataong ito, panalo na talaga ang Qingxi Reservoir. Nalampasan na natin ang pinakamapanganib na 7 araw. Ang susunod na hakbang ay muling buksan ang reservoir. Departamento ng Tatak ng Extreme Wave Fishing Gear. Sponsorship. Gusto nilang pag-usapan ng isang torneo na may pangalan ng sponsor. Tungkol sa torneo. Unang bayad, 500,000. Ano naman ang kondisyon? Karapatang magpangalan, paglalagay ng kagamitan sa video, at pahintulot sa maikling video. Pangalan sa mga pwesto sa unahan. Gusto rin nilang bumili ng magandang pwesto. Bubunutin ng hayagan ang mga pwesto sa torneo. Sa sponsorship, pwedeng mailantad ang tatak. Pero hindi mabibili ang bibig ng isda. Sabi nila, pwede pa raw pag-usapan. 11.9 yuan bawat pwesto. Presyo sa unang araw ng test operation. Ngayon ay 1,900 at 99 na, tumaas ng kaunti. Ano ang ibig mong sabihin tumaas ng kaunti, Kinwang? Boss, sumakay ka sa rocket. Nakakuha ka ba ng tiket ngayon? Nakuha ko ang numero 32. Mga pare, ngayon ay hindi ako kakampi ng kahit sino. Titignan ko lang ang kondisyon ng mga isda. Nasa entrada ang ulat sa kalidad ng tubig. Nascan ko na ang proseso sa mismong lugar. Ulat sa kalidad ng tubig, tala ng mga inayos na problema at nasa Ye-code ang lahat ng panuntunan sa kaligtasan. Ikaw ang namamahala sa operasyon. Nasa pagsubok pa lang ako sa operasyon. Grabe, kumpleto na ang 6 na po eksperto. Kapag may lumampas sa linya. Yare. Tito, alam ko ang mga patakaran. Yare, wala ka namang alam. Kahapon lang, nagyayaya ka pang makipagsabayan sa higanteng il. Hahaha. 3, 2, 1, simula. Sabay-sabay nang naghagis ang 6 na mangingisda, ang sarap sa pakiramdam. Pwesto numero 1 si Kinyi. Nalampasan na ng boss ang krisis. Kailangang maging bongga ang laban na ito. Umalis na tayo, mga dakilang mangingisda. Boss, ngayon ay ubusin na naman natin ang huli. Wala na ang dignidad ng matanda mong mukha sa grupo. Magkano ba ang halaga ng matanda mong mukha? Hahaha. East Sea Tidal Flats, matatag sa 13.2%. Gumagaling na ang kondisyon ng mga isda. Sabik na sabik ang mga kapwa mangingisda. Hindi lang ito simpleng paghihintay ng isda. Hinihintay natin ang muling pagbubukas ng Qingxi Reservoir. Sandali, hindi tama. Hindi mukhang higanteng il ang isdang ito. Sumasayad ba ito sa ilalim? Hindi sumasayad. Parang pabalik-balik ang paghila nito. Dumating na ang pambansang sikat na streamer ng pangingisda. Puno na ang lahat ng 6 na pupwesto. Umabot sa pinakamataas na bilang ang mga nanonood ng live stream. Nagsimula na ang paunang pagpapainit para sa susunod na yugto. Sanga ng Amazon Rainforest Tributary. Isang larawan ng isda na lang ang kulang. Nagsimula na ang countdown ng yugto. Pulang buntot, 1.18. Hindi ba yan isda mula sa East Sea? Boss, nagbukas na naman ng bagong lugar ang reservoir mo. Boss, tama ba ang nakita ko sa bagay na yon kanina? Kakaiba ang paraan ng paghatak ng isdang ito. Tapos na ang paunang pagpapainit sa sanga ng Amazon Rainforest Tributary. Nagsimula na ang countdown ng yugto. Hinihintay ang unang matatag na kagat ng isda. Sa ilalim ng pamingwit ni Kinye, hindi siguradong isda ito mula sa Amazon. Hindi pa lubusang nabubuksan ang tunay na tarangkahan. Huwag mong hayaang makapasok ito sa bulok na bato. Heh! Higanteng hito sa dagat. Numero 1, si Kinye, nakahuli ng hito sa dagat na 27 gin at 6 layang. Mga pere, huwag niyong tratuhing ordinaryong isda ang 27 gin na hito sa dagat. Tax counter, Zauman Weini. Kung sa ibang lugar nahuli ang isdang ito. Kung sa ibang lugar nahuli ang isdang ito. Isang linggo akong makakapagyabang tungkol dito. Isang linggo akong makakapagyabang. Ang pulang buntot ang pain. Pero hindi maitatago ng tuluyan ang balita tungkol sa mga isda sa East Sea. Boss Chen, ang hito sa dagat ko ngayon ay parang pang-garnish lang. Kinwang, dumating na rin ang araw na ikaw ang taga-suporta, hahaha. Kahit ang numero 1 pwesto ay natalo ng pulang buntot. Kinwang, dumating na rin ang araw na ikaw ang taga-suporta, hahaha. Shili, ayos lang. Kinwang, dumating na rin ang araw na ikaw ang taga-suporta, hahaha. Pating, itim na agila, hito sa dagat, batik-batik na isda. 3 yuan. 3 at siyam. Huwag kayong basta pumarada at humarang sa daan. Kukunanan namin ng litrato at iulat. Nanginginig ang boya ko. Nanginginig din ang akin. Hintayin mong kumagat.
Nabubuo na ang hugis ng bibig ng isda sa tributaryo ng Amazon Rainforest. Anino ng target na isda? Pulang buntot, mas mabuting huwag mong piliting itaas ang pamingwit. Hintayin mong lunukin ang pain. Hindi ito nagmamadali, alam mo naman. Hulaan mo. Boss, medyo tama ang hula mo. Boss, kung pulang buntot nga ito, kaya ba nitong hilahin tayo? Mahuli muna natin bago pag-usapan. Bago malaman ang pinagmulan at kalagayan nito. Ang mapanganib at kakaibang mga isda ay pangangasiwaan ng reservoir. Narinig mo, huwag mo nang isipin na maiuwi mo ito para ihaw. Hahaha. Mga patakaran ng Kinshi Reservoir. Pinipilit tayong patubuin ng mga isda. Numero 1. Napakalaki ng bagay na ito. Pulang buntot, Hong Weining. Pulang buntot, Hong Weining, pulang buntot. Pulang buntot, pulang buntot na hito, pulang buntot, pulang buntot. Pulang buntot, pulang buntot na hito, pulang buntot na hito. Pulang buntot na hito, pulang buntot na isda. Aktibo na ang node ng tributaryo ng Amazon Rainforest. Antas ng katatagan, 0.5%. Pulang buntot, unang balat ng soro, pato. Pato na parang balat ng tigre ang tuka. Aktibo na ang interface para sa pandaigdigang live na manonood. Boss Chen. Baka talagang mapasama sa pandaigdigang trending ang reservoir na ito. Hindi siya sumusugod, dumidiin lang siya. Oh. Umandar na ang boya mo. Bilisan mo, paandarin mo. Tignan muna ang pulang buntot. Sa kakatingin ko sa pagkahuli ng iba. Nakalimutan kong bantayan ang sarili kong isda. Tignan muna ang pulang buntot, hahaha, habang kumukuha pa ng litrato, nakawala na. Tignan muna ang pulang buntot, hahaha, abala sa pagkuha ng litrato, sarili niyang isda ang unang kumawala. Tignan muna ang pulang buntot, hahaha, sarili niyang isda ang unang kumawala, umabot na sa pampang ang pulang buntot. Hahaha, nag-aaral na ang pulang buntot, pero sarili niyang isda ang nakawala. Umatras kayong lahat. Huwag tatawid sa linya. Timbangin na. 48.7 Jen. Alagaan muna natin. Huwag ibenta, sayang. Napakalaki ng isdang ito. Hindi na kailangan ng group photo. Kumuha kayo pero huwag ninyong pagurin hanggang mamatay. Kapag dumami pa ang ganitong isda, dapat may sarili ring mga patakaran ang reservoir. Lalong hindi na mukhang trial period ang trial period na ito. Mas malalaki pang isda ang nahuli ko na. Pero hindi pa ako nakakahuli ng ganito sa reservoir. Sertipikasyon mula kay Kin. Pulang buntot sa reservoir, 48 Jen, totoong-totoo ang node. Pulang buntot na hito, 40 Jen, grabe, tunay na halimaw, totoong-totoo ang bawat node. Isang isda lang, kayang pasiklabin ang buong lokal na mundo ng pangingisda. Isang reservoir na may Amazon na isda. Kayang mapalingon dito ang mga mangingisda sa buong mundo. Dumating na rin ang mga mangingisda mula sa ibang bansa. Paano makikilahok at magpaparehistro ang mga dayuhang mangingisda? Ano ba talaga ang dami ng mga trabahong pinasok mo noon? Outsourced ang pamamahala ng ticketing system ng lugar. Nakahawak na ako ng lahat ng transaksyon para sa mga short video. Nakahawak na ako ng lahat ng transaksyon para sa mga short video. Nakahawak na ako ng lahat ng transaksyon para sa mga short video. Bakit nalugi pa? Gustong makatipid ng may-ari ng lugar. Isang tao ang gumagawa ng trabaho ng 5. Sa huli, nasayang din ang proyekto. Kung ganoon, nasa tamang lugar ka. Baka ikaw rin ang pagtrabahuhin ng 5 tao. Hindi. Kapag seryoso na, kukuha talaga ako ng mga tao. Tandaan ko ang sinabi mo. Magulo ang lugar na ito. Pero hindi nagbibingi-bingihan ang boss. Boss Chen, hindi na ito ordinaryong palaisdaan. Ganoon din ang sinabi mo sa telepono. Sa telepono, medyo pinalabis ko pa nga. Pagdating ko rito, saka ko nakita ang lahat. Sa tingin ko, kulang pa ang 500,000. Lene. Gusto naming idaos ang unang Jan Challenge sa Kinshi Reservoir. I-anunsyo online ang pangunahing sponsor, premyo, at kagamitan. Kayo ang bahala sa lugar at sa dami ng isda. Paano naman ang bayad sa pagpaparehistro? Sino ka? Matagal na akong suki ng Kinshi Reservoir. Saksi ako sa pagsabog ng pamalo. Maaaring pag-usapan ang bayad sa pagpaparehistro. Ang pinakamahalaga ay patas ang mga patakaran. Bubunot ng pwesto sa pangingisdaan. Ilalabas sa publiko ang bigat ng huli. Para sa mapanganib na uri ng isda, hindi pwedeng bumili ng pwesto ang mga tauhan. Pwede. Hahatiin ang paligsahan sa lokal na pagpaparehistro at panonood mula sa ibang bansa. Darating din ang mga dayuhang mangingisda sa susunod. Hiwalay na asikasuhin ang visa, insurance, safety waiver, at pagsasalin. Pati ang pagtanggap sa kanila rito ay hiwalay na ihahanda. Huwag muna tayong basta-basta mangako. Profesional ang inyong koponan. Nasa pagsubok pa lang kami. Kahit pagsubok pa lang, dapat profesional pa rin.
Inihahanda na ang unang Giant Challenge sa Kingshi Reservoir. Bubunot ng pwesto sa pangingisdaan. Sasali ako sa laban na ito. Hindi ko kailangan ng premyo. Magpaparehistro ako. Gusto kong mahawakan ang red tail. Kasali ba si Kinye? Marunong ako ng Ingles. 18.8. Pwede akong maging interpreter. Boss. Talagang ang kukuha na tayo ng mga tao. Naging matagumpay ang kasikatan ng paligsahan. Stabilidad ng Amazon Rainforest Tributary, 2.0%. Rekomendasyon para sa susunod na yugto. Mga panuntunan, safety team, at plano para sa internasyonal na pagpaparehistro. Kapag mas marami ang nagpaparehistro, mas lalong hindi pwedeng malabo ang mga patakaran. Kahapon, 1,900 at 99. Ngayon, 2,900 at 99. Lumabas na rin ang lahat ng red tail. Iniisip mo pa rin ang 19 piso at 90 sentimo. Kuya, kahit 3,000 ang nasa waiting list, wala na akong maramdaman. Huwag kang magpabago-bago. Habang tumataas ang bayad, mas kailangang malinaw ang mga patakaran. Babaeng pang promosyon. Ligtas ang linya, ligtas ang lahat. Hindi ko na maramdaman ang kamay ko. Pa, mas nakakatakot ka pa ngayon kaysa sa red tail. Palawakin ang saklaw ng mga huli. Palakasin ang pakikilahok ng mga ordinaryong mangingisda. Sobrang gulo ng red tail kahapon. Hindi pwedeng isa lang ang masaya. Ngayon, mas marami pang mangingisda ang sabay-sabay dapat makahuli. 31, 32. Oh. Pagbukas pa lang ng pamalo, may huli na agad. Hahaha. Pair. Hindi ito ang isdang nahuli. Pain ito. May oras pa ba para palitan ko ang pain? Bakit lagi mong tinitingnan ang walang laman kong timba? Gusto kong malaman kung kakagatin ba ako ng pain mo. Hahaha. Ako rin, nakahuli. Ako ang bahala sa pamingwit. Wala na ang isda. Hindi ko man lang nakita ang mukha ng isda. Tulungan mo si Chow sa numero 1, 6, 12 at 21. Umatras muna kayo, huwag pilitin. Lahat umatras kayo. Bigyan niyo ng espasyo ang safety line. Sino mang tumawid sa linya, huwag nang mangisda ngayon. Wow, 23, 20, 10, 50. Tarpon, mahigit 17 gin. Black Shark, 12 gin at 8 liyang. Tarpon sa numero 25. Black Shark sa numero 34. Ay. Kuya, tumakbo pala ang pain mo. Kagat ng isda yon. Hindi, mabigat ang kagat na ito. Talagang ginagawang pain ng isda ang reservoir na ito. Gets mo na ngayon, di ba? Laruan lang ang pamingwit ko. Hahaha. Ha. Kinakagat niya ang pain, pero hindi ang kawit ko. Marunong din palang kumain ng bonggang hapunan ang mga isda. Tinuruan ng isda si Zhao malaking bibig ng leksyon. Sabay-sabay nagbukas ang mga pwesto ng mga mangingisda. Mas lumakas ang saya ng mga ordinaryong mangingisda. Hahaha. Ayun na. Ayan, simulan na. Ito ang pundasyon para patuloy na umunlad ang reservoir. Hindi lang isang tao ang nagiging alamat. Isang buong grupo ang umaangat. Ay, kumagat sa akin. Huwag mong piliting hatakin, ibaba ang dulo ng pamingwit at ay guide pakaliwa. Pain ba talaga yan? Hindi pa sa ngayon. Ay. Hahaha. Ngayon, hindi lang isang tao ang nagiging alamat. Isang buong grupo ang sumisira sa record. Wow. 3 yuan, 2 yuan. 10 tao sa pangingisda sa gabi. Mas matindi ang pressure kaysa sa taas ng langit. Kapag sumugod ang kawan ng isda ngayon, magulo na rito sa lugar. Kailangang hatiin muna ang mga zone bago maggabi. Kapag sabay-sabay kumagat ang mga isda, buong paligid ang mapapagana sa paggastos. Hindi pwedeng bayad sa pangingisda lang ang tingnan. Dapat isama sa bilang ang service area. Sa pangingisda sa gabi, bukas lang ang palibot ng malalim na hukay at labas ng batuhan. Sarado ang mga natitirang lugar. Anong mga uri ng isda? Pasok na ang mga kondisyon para buksan ang night fishing mode. Tumaas ang aktibidad ng mga isdang gumagala sa gabi. Paalala, iba't ibang kagat ng isda ang lilitaw sa tubig sa gabi. May lalabas sigurong kung ano mamayang gabi. Hindi masyadong nakakapanatag ang sinasabi mo, pare. Pangingisda lang naman ito. Kapag sobrang kampante, wala nang thrill. Hindi ba sabi mo laruan lang ang pamingwit? Kahit laruan, gusto ring manood ng ibang napapalo. Bawal lumusong ang mga tao. Bawal umalis sa linya kapag gumagamit ng lambat. Kapag hindi umahon ang isda, tumawag kayo ng tao. Huwag kayong magpasikat.
Uncle, lumagda tayong lahat sa kasunduan. Hindi kayang iligtas ng papel ang tao. Kuya, nakakatakot ng kaunti ang eksenang ito. Malalim at mapanganib. Malalim at mapanganib, nakaon na ang night fishing mode. Mga uri ng isda, eel, night glowfish, at batang red-tail sturgeon. Mapanganib. Mangisda ng sturgeon sa reservoir. Kapag kumalat ito, mukhang puyat na naman tayo ngayong gabi. 3 tao. 3 apoy, 2 yuan, 5 yuan. Marunong na ring magpatakbo si Kuya Erkyang. Ang tawag ko rito, pangmatagalang negosyo. Hahaha. Parang maliit na isda. Hindi magiging ganoon katatag ang maliit na isda. Huwag mong piliting hatakin, napakagaling niyang pumilipit at magpaikot ng linya, pati si Kinye. Wala akong nakuha buong araw. Ito ang unang isda ngayong gabi. Unang huli sa pangingisda sa gabi, isang star carp, 12 gin at 2 liang. Boss, may star carp sa reservoir. Boss, parang napakaganda ng tubig dito. Boss, grabe man, pero nakakatuwang panoorin. Grabe, pero nakakatuwang panoorin. Itusok mo ito hanggang ilalim. Huwag mong itaas ng tuwid ang pamingwit. Iliko mo sa kanan. Wow! Buong araw akong gumagamit ng isda bilang pain, pero ako pa ang napagsabihan. Kagabi, hipon ang ginamit niya para manghuli ng sea catfish. Pare, namimili ba ng ihahain ang mga isda sa reservoir na ito? Natuto ka ng magreklamo ngayon. Mabilis talaga akong matuto. Hahaha. Ano ba yan? Ano yung bagay na biglang kumislap kanina? Nagmistulang science fiction ang pangingisda sa gabi sa Kingshi. Sea catfish. Nanghuli ng sea catfish sa reservoir. Unang beses kong makahuli ng glowfish. Huwag mong hulihin gamit ang kamay. Kailangang magkaroon ng espesyal na tangke para ipakita ang ganitong isda. Itala sa kwenta. Unang matagumpay na huli sa mga isdang panggabi. Iminumungkahi kong magtayo ng tangke ng papuri para sa mga huli sa gabi. Cashback na 168,000 yuan. Hindi lang ito basta sea catfish. Ito ang tatak ng pangingisda sa gabi. Tumulong ang sistema para makahuli tayo ng malaking isda. Nakatakas ang malaking isda. Kuhanan ng malinaw. Sandali, obserbahan muna natin. 4 na salita. Mahigit 8 gin, tapos tinatawag pa niyang maliit. Hindi mo pa rin lubos na nauunawaan ang pain na galing sa sistema. Dito, ang tinatawag na maliit ay nagiging higanteng isda paglabas. Iyan ang bilis mong makaunawa. 3 yuan. Hindi ako mangingisda. Titingin lang ako sa nightlight fish. Manonood ako ng livestream sa cellphone. Hindi ako makapasok sa livestream. Naglalag. Lene. Hindi ganoon kasimple ang pangingisda sa gabi. Hindi lang ito dagdag na palabas. Naging nighttime attraction na ito. 10 pwesto sa pangingisda. 8 beses at may huli sa 8. 3 star carp. Isang red-tail juvenile fish. Isang nightlight fish. 2 beses na putol ang linya. Matatag na ang presyo ng tiket, dami ng bisita, at supply ng isda. Sapat na para ngayong gabi. Boss, ano naman iyon kanina? Lumilitaw sa gabi ang anino ng higanteng isda. Ayon sa sistema, lumilitaw sa gabi ang anino ng higanteng isda. Hindi sapat ang kasalukuyang katatagan. Hindi muna inirerekomendang mangisda. Hindi muna inirerekomendang mangisda. Boss, isa pang hagod ng bingwit. Ang laki ng isdang ito. Tapos na tayo ngayong gabi. Iligpit na lahat ng pamingwit. Bakit? Hindi kakayanin ng linya at tackle natin ngayong gabi. Ahem, kuya. Gumawa ng mapa ng reservoir ang mga netizen para sa'yo. Ang mabatong sulok at ang red-tail area ang mga bagong lugar ng huli. Ang pwesto ni At Geffen para sa dagdag na puntos. Ang lugar ng pang-aasar sa paglipat ni Zhao Malaking Bibig. Bakit naging lugar ako ng pang-aasar sa paglipat? Kahapon, ibinaba mo ang pain sa tubig. Kinain ng isda ang pain mo. Pwede itong gawing opisyal na koleksyon ng fan content. Pero kailangang paalalahanan silang huwag magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa mapanganib na lugar. Aktibo ang mga higanteng isda. Hindi sapat ang kasalukuyang kapasidad. Panganib, lagyan ng pulang marka ang lugar ng pangingisda. Ikalawa, mapanganib ang isda pagkatapos ng foam ring kagabi. Ikatlo, para sa mga profesional, pagkatapos ng foam ring kagabi. Kapag hinayaan pa nating basta-basta silang sumubo. Parang isinusugal nila ang buhay para lang sa kasikatan. Ayos malalaki rin pala ang mga isda sa reservoir na ito. Kakapasok mo pa lang, may huli ka na agad. Pere, ito ang pain.
Gagamitin mong pain ang ganito kalaking isda. Medyo maliit. Subukan muna natin ang laki 32 ngayon. Pare, hindi ka ba natatakot na tumakbo ang pain mo ng mag-isa? Kapag nakatakbo, ibig sabihin walang malalaking isda sa ilalim. Ayos lang kahit makatakas. Mabuti nang tumakbo ang pain dito. Nakakatakot kapag biglang hindi gumalaw ang pain. Kung babalik ako ngayon para kunin ang nightlight catfish, abutan ko pa kaya? Hindi ba masyadong maliit? Unahin na nating salukin. Simula na rin yon. Huwag mong maliitin, baka magtampo siya. Hahaha. Lene. May malaking isda ng kumagat. Kinakain ito ang isda mong pain. Hindi naman siguradong pati kawit ang kakainin. Dahan-dahan lang, huwag kang magmadali. Kanina lang, minamaliit ko pa siya. Bumuo na ang bibig ng mandaragit na isda. Anino ng target na isda? Bibig na parang tuka ng pato na may balat ng tigre. Panatilihin ang tensyon. Huwag mong iangat muli ang pamingwit. Magsusuka kaya ito? Ipagpapalit ko sa iyo ang 2 kilo na isdang iyan para sa mas malaking buhay na isda. Itong isda. Ito ang isdang kumakain ng pain. Kung ganoon, ano naman ang sa akin? Palamuti. Pere, maligayang pagdating sa Kinshi Reservoir. Nagbayad ako ng 1,999. Una, 2 kilo lang ang mahuhuli. Pagkatapos, binigyan ako ng higit 70 kilo. Naranasan ko mismo ang isang pag-upgrade ng sistemang nasa ilalim ng tubig. Hahaha. Nakumpleto ang unang huli ng bibig na parang tuka ng pato na may balat ng tigre. Nakumpleto ang ingrandeng huli ng mandaragit na isda. May cashback na halagang 428,000. Hindi pa nga nagsisimula ang paligsahan. Bago pa man ang mga tuntunin, hinahabol na kami ng mga isda. Ayon sa tuntunin ng paligsahan, mandaragit na isda ang dapat hulihin. Paghuli sa mismong bibig ng dating mangingisda. Espesyal na puntos. Dapat malinaw na nakasulat ang lahat. Boss Chen, sa tingin ko kailangan pang palitan ang pangalan ng paligsahan. Ano ang ipapalit natin? Idagdag natin ang 2 salitang crazy sa Kinshi Reservoir Giant. Yenan, kulang pa. Walang ligtas na isda sa Kinshi Reservoir, kaya gawin nating big challenge. Totoong tunay ito. Pwede nang idaos ang paligsahan. Kailangan mo man lang ng profesional na pangsalok na grupo. Isang rescue team, mga tagapagsalin, mga voluntaryo, at pansamantalang tangke para sa mga huling isda. Bulwagan. Kailangan niya ng tunay na giant haul. Boss, bubuksan pa ba natin ang reservoir na ito ng 2 araw? Panahon na bang magbenta ng mga tiket? Nakapagbenta na. Pwede bang ibigay sa akin ang mga panali sa pulsuhan para ako ang magbenta? Sa iisang pasukan ang bentahan ng tiket. Maaari kang magbenta ng tubig. Pere, grabe, sobrang profesional naman ito. Pandaigdigang livestream. Kapag hindi profesional, babarahin tayo hanggang mamatay. Pagsubok ng livestream, 1, 2, 3. Workstato. Pangunahing livestream para sa lokal na manonood. Daloy ng livestream para sa ibang bansa. Mga subtitle sa Chino at Ingles. Mga subtitle sa Chino at Ingles, at komentaryo sa Portuges, Kastila, Hapon, at Ingles. Sino pa ang maglalakas loob manggulo ngayon? Pati ang isda, kinakabahan para sa kanya. Masaya nga ang paligid. Pero mas matigas dapat ang mga patakaran kaysa sa kasiyahan. Kayo ang masusunod, sir. Sa labas ng paligsahan, kayo ang masusunod. Mas formal pa ito kaysa sa kasalang nadaluhan ko. Nakadalo ka na ba sa ganoon kapormal na kasal? Hindi pa, kaya ako kinakabahan. Hindi ito basta paligsahan. Lahat ng huling isda ay may bisa. May espesyal na papuri para sa mga natatanging uri ng isda. Kasama rin ang nightlight catfish. Isang nightlight catfish, pangarap maging kampiyon. Tignan natin ang isda sa paligsahan. Susunod din kami sa mga patakaran. Kung sino ang mananalo, ilalabas namin sa publiko. Kung sino ang lalabag, ilalantad din namin. Maligayang pagdating sa kauna-unahang Giant Challenge Signing Event. Ang ipinapakita ng kamera ngayon ay ang sikat nating kalahok na si Kinye. Hello, good luck sa inyong lahat. Huwag ninyo akong kunan, tagamasid lang ako ng estratehiya. Pasensya na.
Hindi mukhang naparito ang mga taong ito para mangisda. Ano ang hitsura nila? Mukhang naparito sila para manggulo. Ay! Napili na. World Instance. Napili na ang World Instance. Zuchi. Numero ng pwesto. Bruno 7, Amazon 3, nabunot ni Kuya Amazon. Nabunot ni Kuya Amazon. Zudinghai, number 19, Amazon 3, nabunot ni Kuya Amazon. Zudinghai, number 19. Sato, number 15. Ayos. Number 15, masalimuot ang ayos. Maraming maliliit na isda ang nagkukubli rito. Perpekto rin itong lugar para manghuli ng dambuhalang isda. Kini, number 28. Sige, umalis na tayo, magigiting na mangingisda. Malay natin, ito na ang pinakamalaking huli sa huli. Baka mas malaki pa ang premyong iuwi mo kaysa sa kanya. Sobrang init ng laban, number 7. Parang kumukulong palayok ang reservoir. Pero hindi pa bumabaligtad ang laman ng palayok. May isdang kumakagat sa pwesto number 7. Bashu, number 10. Number 10, grabe ang saya ni Kuya, Amazon Fish, puno ang lambat. 16.65. Wow, 100. May ibubuga pala ang kuya na ito. Marunong ka rin pala. Kaya kung sumigaw ng laban, napakahusay ng veterano. Napakahusay talaga ng veterano. Kuya Gu, parang may kumislap sa tabi ng pain mo kanina. Itala muna natin, saka natin tingnan. Mabigat. Timbang, 89. Kapag dayuhan ang kumuha sa unang tatlong pwesto. Sasambulat kaya ang comment section. Hindi mo kayang talunin si Jilly, ano? Huwag nating hayaang iwi nila ang tropeo sa harap mismo ng Kinshi Reservoir. Malinaw ang lamang ng mga dayuhang kalahok sa simula. Naghihintay pa rin ang mga kalahok dito sa atin. Baka wala nang mahuli, ano? Patay, wala pa rin kumakagat. Huwag kang mataranta. Wala pa rin nahuling isda si Kinye. Maghapon nang nakatunganga sa pangingisda. Isang biglang balikwas lang, panalo na. Karaniwan lang iyan. Pangkaraniwan talaga. Hindi ito madalas mangyari sa ibang lugar. Pero madalas itong mangyari sa Kinshi. Mas marami na ang online viewers sa ibang bansa kaysa kalahati ng domestic audience. Pare, parang talagang nasa laot na siya. Huwag muna nating isipin ang laot. Tingnan muna natin kung sino ang unang makakahuli. Zudinghai, 31.5 yen. Si Sato, kabuang timbang na 46.1 yen. Ilabas ang talaan ng kagamitan. Pwesto 15, ayos. 26.0 yen, pwesto 15, ayos. Iposisyon ang underwater camera ng drone para masundan sila. Sabay na isave ang recording. Pwesto ng pangingisda. I-save muna ang recording. Huwag guluhin ang laban. Nagre-reload. Ano na ang nangyayari kay Kinye? Baka artista lang siya. Kung hindi pa rin makakahuli si Kinye. Isang super dambuhalang isda na lang ang makapagliligtas sa kanya. Pero nagmamadali na ang comment section. Hayaan silang mataranta. Maghintay pa tayo. Hintayin nating umalis siya sa ikalawang ikot. Nakita mo? Bago magsimula ang paligsahan, may isang linya rito. Dumaan dito ang linya ng malamig na tubig. Sabi ng iba, nakakuha ka na naman ng magandang pwesto. Magandang pwesto para makita ng mga isda. Hindi para makita ng mga tao. Huwag ka nang magyabang. Sige na, kumagat ka na sana ng isda. May kakaibang signal ng pang-akit ng isda sa pwesto 15. Ayan na nga. Ayan na nga, kumilos na siya. Mga hurado, bantayan niyong mabuti ang mga bibig ng isda. Maghanda ang pangkat sa pagtitimbang at paghahati. Binuksan na ang reserbang timbangan. Pumuwesto na ang pangkat ng pansamantalang pag-aalaga. Sabay-sabay na nakahuli ng isda ang 30 mangingisda. Dito malalaman kung sino ang tunay na eksperto.
Ang kalahok na si Zudingkay ay nakahuli ng 72.8 gin na isda. Kabuang timbang, 104.3 gin, nasa unang pwesto pansamantala. Pansamantalang nangunguna. Ang kalahok na si Kian Haisheng ay nakahuli ng 22.6 gin. May premyo pa ba para sa pinakamalaking isda? Boss Kian, habol mo ba ang kampyonato o ang mga premyo? Hahaha, pareho. Ang linaw ng sagot. Habol ni Boss Kian ang mga premyo, nasa ika-24 na pwesto muna. Na-update ang kabuang timbang ni Boss Bruno, 107.5 gin. Wow! Grabe! Na-update ang kabuang timbang ni Boss Jack, 74.6 gin. Na-update ang kabuang timbang ni Zudinghay, 104.3 gin. Hurado, pwede bang itala muna bago kumuha ng litrato? May isa pa akong isda rito. Maghihintay sa iyo ang mga isda. Pero hindi maghihintay ang mga patakaran. Malaki ang pressure kay Kinye ngayon. Kailangan niyang makabawi sa pamamagitan ng isang napakalaking huli. Gaano ba kalaki ang isang napakalaking huli? Dito sa lugar na ito, hindi ako mangangahas manghula. Ang kalahok na si Sato Kenji ay nakahuli ng 23.2 gin. A-replay ang kuha mula sa kamera 15. Nakasabay ang kamera sa ilalim ng tubig at ang drone. Ayon sa karaniwang proseso, muling susuriin ng mga hurado ang kagamitan sa pwesto 15. Manatiling nakahanda sa pangingisda. Ngayon na. Walang problema, ituloy ang paligsahan. Kuya Gu, kailangan ba nating paalalahanan ang host? Paligsahan ito, hindi palabas ng investigasyon. Kapag sapat na ang ebidensya, saka magsalita. Huwag nating gawing sobrang kapana-panabik ang bahaging ito sa pag-edit. May kumikislap na bagay sa ilalim ng tubig. Ilalabas ba natin ito sa publiko? Ang mga hurado ang bahala rito. Enan Haiksya, 5.1 gin. May Agyant Grouper, 29.7 gin. Pinakamalaking huli sa pwesto 26. May malaki ng huli na EL sa pwesto 8. Lumampas sa cut-off si Zudinghay. Na-update ang puntos ni Sato Kenji. Umakyat siya sa ikalawang pwesto. Nasa ikalawa na si Sato. Bakit ang bibig ng isda sa pwesto 15 ay napakatatag? Pwesto 15, ano ba? Bakit wala pang nahuhuling isda si Kinye? Kinye, mas malaki pa ang pain mo kaysa sa huli ko. Sana sulit ang paghihintay. Nagsusugal siya sa anino noong simula. Maglagay ng drone sa hangganang bahagi ng tubig. Tulungan nating masubaybayan ang pwesto 15. Talagang marunong siyang maghintay. Ang tunay na eksperto, hindi naghihintay sa bibig. Naghihintay siya ng pagkakataon. Naiintindihan mo? Hindi ko naiintindihan, pero kapag sinabi kong naiintindihan ko, mukha akong marunong. Hahaha. May kumagat. Si Sato Kenji. Kabuang timbang, 126.7 gin. Pansamantalang nasa unang pwesto. Ang yabang ng ekspresyon niya. Huwag kang magmadali. Alam ko, ako mismo ang magpapabagal ng kaunti. Ang 00 ay hiwalay na inilagay. Ang 100 ay hindi nakakabit sa artipisyal na pain. Nasaan ang ebidensya? Pwesto bilang 15. Kailangang suriin ng mga hurado ang kagamitan sa tubig. Pansamantalang ititigil ang kompetisyon ng 3 minuto. Hoy, pwesto 15, anong ginagawa mo? Bakit ako lang? Dahil may nakita ang kamera. Wala ito sa listahan ng mga rehistradong gamit. Hindi akin yan. Ipinapakita ng underwater camera. May liwanag na asul na lumabas sa loob ng 3 segundo pagkalubog ng itim na bagay. May mga kawan ng isda na lumapit. Pumasok ang isda sa pugad. Ang ebidensya ay sapat na. Ano ba ang iniisip mo? Grabe, napakalaking paligsahan pero naglakas loob kang mandaya. Walang bisa ang huli mong isda. Pwesto 15, ito ang iyong babala. Kung may gagamit ulit ng direhistradong pain o manggugulo sa ibang manlalaro, ay kakanselahin ang iyong record.
Mas maigi ang ganitong parusa para sa live broadcast sa buong mundo. Dito lang muna tayo. Kapag naulit pa, wala nang diskusyon. Ang kingshi pwedeng maging kakaiba. Pero ang kompetisyon ay dapat sumunod sa patakaran. Magulo na ang mga batas. Kahit gaano kalaki ang isda, biro na lang ang lahat. Nakahuli na naman si Bluno ng itim na Agila Black Carp na 14.3 kilo. Kabuang timbang, 121.8 kilo. Si Zhu Chenghai ay nakahuli ng 11.6 kilong isda. Kabuang timbang, 123.9 kilo. Nangunguna na siya ngayon. Hindi na ito makatarungan. Ano ang hinihintay niya? Ano talaga ang inaabangan niya? Ano ba yan? Ano ang hinihintay niya? Teka, hindi siya. Ano ba ang hinihintay niya sa huli? Sinusundan siya ng drone. Hindi niya ito hahayaang matapos ng ganito lang. Eto na. Huling isang oras na lang. 0 kilo pa rin si Kinye. Pwesto 15. Tutukan ang pag-shoot doon. Yuan Yunshan. Binabantayan uli ng mga hurado si Sato. 19, naglakas loob pa rin siya. May mga taong habang natatalo, lalong nagiging mapangahas. Pwesto 15, pakalawang beses na lumabag sa record. Kumpleto ang mga ebidensya. May kagat na sa pwesto 28. Hindi isda ng reservoir ito. Pwesto 28, valid ang huli, pinapayagan ang dagdag na oras para sa pagkontrol. Protesta. Dapat ideklarang invalid ang kagat ng isda sa pwesto 28 dahil may abala sa boundary. May lakas pa siya ng loob na magprotesta. Huwag kang magulo. Boss, hindi ko na kaya. Magtiis ka rin. Ang protesta ay nakarehistro, hindi ititigil ang paligsahan, pwesto 28 ay tuloy ang pagkontrol sa isda. Pwesto 15, manatili sa pwesto habang naghihintay ng desisyon ng hurado. Dugtungin ang keble. Huwag mong pajuwang-juwangin ang keble. Nakakabit na ang reserbang kable. Anong isda ito? Hindi ito mukhang isda rito. Parang isda mula sa dagat. Kumagat na ang kable. Ang isdang bluefin tuna mula sa East Sea ay parang sumagot na. Target species, bluefin tuna. 200 kilo ang bigat. Mukhang tuna nga. Sigurado ka ba? Hindi pa. Kung ganun, sumigaw ka. 20 minuto na. Sa wakas, nakaya mo. Naging kalmado ka rin. Grabe, humihila na naman siya. Mas mahalaga ang tao kaysa sa isda, huwag kang dumaluhong sa unahan. Safety first, mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa isda, huwag kang rumesbak sa harap. Safety first. Kumpleto ang chain of evidence, sarado na ang lohika. Pwesto 15, pakalawang beses na paglabag sa panuntunan. Kanselado ang marka sa match na ito. Walang bisa ang reklamo sa pwesto 15. Valid ang kagat ng isda sa pwesto 28. Valid ang 23, may huli sa pwesto 28. Valid ang 23. Welcome ang mga master dito sa Kingshi. Bawal ang mga madadaya rito. Naputol na ang dumi sa laro. Ngayon, sa isda na nakasalalay ang laban. Kumpirmado ang target. Isang bluefin tuna. 20 minuto na lang ang natitira para humila. Ang laki ng tuna. Nasa loob mismo ng reservoir. May parusa na ring ibinaba sa kabila. Tingnan natin kung sino ang makakakuha ng isda. Kumapit ka ng mabuti. Salamat, Tito. Chen Jiangwo, idol, huwag nang madaming daldal, tingnan ang isda. Bawas daldal, tingin sa isda. Lakas ng isdang to, nood na lang tayo.
Matindi to, ibang klase. Hawiin ang daan sa tapat ng holding tank. Lahat ng bisita, makiusap na umurong. Mundat ng 3 metro sa labas ng pulang linya. Umurong kayo, hindi na magpipirma ng pirma si Bluefin. Pagod na siya. Pagod na ang isda. Pagod ka na rin. Kaya kong huminga ng mas matagal kaysa sa kanya. Kapag nayahon talaga to sa dalampasigan, diretso na sa tuktok si Kinye. Hindi kailangang maihon ng buo. Basta lumampas sa 124 katis ang timbang, panalo na siya. Sa tingin mo ba 124 katis lang yan? Mukhang nasa 200 katis pataas yan. Notisya mula sa sistema, sa ika-68 minuto, papasok na ang Bluefin sa landing net zone. Ayusin ang lahat ang inyong pwesto, bilis. Ihanda ang ikatlong subok. Ulo ng isda sa stretcher muna. Takpan ng basang-basahan ang buntot. Makinig sa hudyat ko. Buhat. Ay. Buhat pa, boss, Diyos ko po. $203.8 katis. Wow! Ang unang Gen Challenge sa Kinshi Reservoir. Unang Gen Challenge sa Kinshi Reservoir. Ang atin pong kampiyon, si Kinye. Magandang laban, tanggap ko ang pagkatalo ko. Muntik na akong umuwing walang huli. Muntik pa ba ang tawag mo riyan? Kapag may nagsabi pang bokya ako sa susunod. Tatanungin ko kung Bluefin din ba ang hinihintay nila. Hahaha. Kampiyon. Ang galing mangisda. Welcome ang mga prorito sa Kinshi. Bawal ang mandaraya rito. Ayon, hari ng pangingisda si Kinye. Mismo, welcome ang mga master sa Kinshi. Bawal ang madadaya rito. Report muna mamatay mali siya. Pati sa panaginip ko nakikita ko ang pagganti. Libre ang dagdag na itlog para sa kampiyon. Ako na naglalakad na kantyaw, walang libreng itlog. Manalo ka muna ng kampeonato, tol. Tapos na ang unang Gen Challenge. Napakataas ng antas ng tiwala ng publiko. Bukas na ang East Sea Ocean Migration Node sa 1.0%. Target, higanting nilalang sa karagatan. Cash reward, 2.68 milyong yuan para sa 500 kati class na isda. Cash rebate na 2.68 milyong yuan. Target para sa susunod na yugto. Ocean Monsters Aquarium. Professional na rescue vessel. Kumpirmado ang anino ng 500 kati class na isda. Boss, number 1 na tayo sa global trending. Tapos na ang unang laban. Tunay na pintuan ng Kinshi Reservoir patungo sa malalim na karagatan. Kakabukas pa lang ng kaunti.